Please don't skip the ads. Kabanata 3331 Naloko ako. Naisip ni Ye Fan na nakakatawa ito at naisip kung sino ang iyong kapatid. Medyo malapit na ba ito? Alam ni Su Qingzhou ang nangyayari dahil sa sinabi ni Ye Fan tungkol sa Qingsha tent, kaya hindi ito nakakagulat. Anong ginagawa mo dito? Napasulyap si Wu Ye Wenfeng sa mga tao sa likod niya, nabalitaan kung hindi kayo nagkakasiyahan ni Jin Wutang. Bakit, gusto mo bang maging peacemaker? Kahit na hindi ko gustong maging pinuno, ngunit isa ako sa mga elder ng Gen Sect pagkatapos ng lahat. Kapag lumaki ang mga bagay, natural na kailangan kong mag-alala tungkol dito. Elder Tai Xiang, narinig na ito ni Ye Fan, at malamang na nangangahulugan ito na ito ang pinakamataas na pamamahala na may karapatang gumawa ng mga desisyon sa 8 sects. Sa pangkalahatang mga bagay sa ibaba ng Agos, ang Supreme Elders ay hindi nakikialam. Tanging ang mga pangunahing kaganapan na kinasasangkutan ni Hongmeng at Xiang Baman ay nangangailangan sa kanila na kumilos. Ang lakas ni Wu Ye Wenfeng, bagaman hindi ito nagustuhan ni Ye Fan, ngunit sa Xiang Baman, siya rin ang numero 1 tao. Lord Wenfeng, itong si Ye Guhan ang pumatay sa aking nakababatang kapatid at ninakawan ako ng mga kayamanan ng Jin Wutang. Dapat imbestigahan ng aming Jinwu clan ang bagay na ito. Matuwid na sabi ni Jin Mingri. Sinabi ni Wu Ye Wenfeng, alam kong ikaw Jin Wutang ay natalo sa pagkakataong ito, ngunit ang dahilan ay ang mga tao rin ng iyong Jin Wutang. Ang disiplina ay hindi mahigpit, na nakakasakit kay Ye Guhan. Gayunpaman, ang labanan ng pangunguna ay malapit na, at si Ye Guhan ay sumali sa kampo, na malaking pakinabang sa atin. Tumanggi si Jin Mingri na sabihin, ang labanan ng pangunguna sa mga hangganan ay walang isa o dalawang kapangyarihang Seikiko. Ang bagay na ito ay may kaugnayan sa mukha ng ating Jin Wutang at ng Divine Bird Alliance. Dapat may paliwanag. Ang mga asul na mata ay kumikinang. Isang pressure ang pinakawalan, dahilan para manginig at mamatla si Jin Mingri at ang iba pa. Hindi pa ako tapos magsalita, ano nagmamadali ka? Hindi kaya ang ating Gen Sect Supreme Elders ay tulala at kailangan mo silang turuan? No, don't dare, ibinaba ni Jin Mingri ang kanyang ulo. Sinabi ni Wu Ye Wenfeng, sa pagkakataong ito nandito ako, ngunit talagang may mahalagang bagay na kailangang pag-usapan kay Brother Ye Guhan. Ako. Anong meron? Naguguluhan si Ye Fan. Mahigpit na sinabi ni Wu Ye Wenfeng, sa maikling panahon, magkakaroon ng 8-door competition. Kuya Ye Guhan, nasa Dwemen ka ngayon. Sa lakas mo, tiyak na bibigyan ka ni Dwemen ng mga pribilehyo, laktawan ang 8-door selection, at dumiretso sa Dwemen. At ang 8 Doors Great Competition, mayroong isang panuntunan na ang bawat miyembro ng 8 gate ay maaari lamang lumahok ng isang beses. Ang dahilan ay napakaraming tao sa 8 disiplina. Kung gusto mo talagang makilahok sa lahat ng mga ito at makasali ng paulit-ulit, ito ay magtatagal, at ang mga bagong dating ay hindi maaaring tumayo, at ang kahalagahan ng kompetisyon ay mawawala. Sinabi ni Wu Ye Wenfeng, kung walang aksidente, sa oras na ito ang 8-door competition, tiyak na iimbitahan ka ni Dwemen na lumahok. Bilang resulta, walang maraming malalakas na tao na hindi lumahok sa Dwemen. Pangalawa, hindi lang sa mga rookies ang lakas mo, pero kahit sa buong top 8, competitive ka. Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, kalimutan mo na, hindi ako interesado. Haha. Ang mga reward para sa 8-door competition na ito ay iba sa mga nakaraang 12-dosenang kompetisyon. Hindi ba yun ang kwalifikasyon para makapasok sa Hongmeng? Ano ang pinagkaiba? Sa pagkakataong ito, ang panghuling nagwagi ay hindi lamang makapasok sa Hongmeng, ngunit makakatagpo din ng Patronus at gumawa ng isang kahilingan sa Patronus. Narinig ito ni Ye Fan, ano ang patron ng Hongmeng? Matupad kaya ang hiling? Dragon. Paano mo nalaman? Nagulat si Wu Ye Wenfeng. Ha? Napatulala si Ye Fan, at naglakbay na siya sa mundo ng 7 Dragon Balls. Ito ay hindi isang dragon, ngunit sinasabing ang Diyos na tagapag-alaga ay ang Qinglong. Natawa si Ye Fan, ang Qinglong lang, at ang Guardian Deity. Ano ang napakabihirang? Sa kalagitnaan, nanlamig ang ekspresyon ni Ye Fan. Ito ba? Ang banal na hayop na si Qinglong. Malakas na tumango si Wu Ye Wenfeng, sinasabi nga, ngayon ko lang narinig, ngunit hindi ito mapaghihiwalay sa 10. Napabuntong hininga si Ye Fan, darling. Buti na lang, tapat ako at hindi masyadong wild sa Hongmeng. Yegu Brother Han, dapat mong malaman na ang pinakamalaking pagsisisi sa buhay ko ay ang aking kasintahang si Warner. Kung makikilala ko ang patron, siguro. Makakabawi ako sa panghihinayang. Kumunot ang noo ni Ye Fan, ibig mong sabihin, kayang buhayin ni Qinglong ang iyong kasintahan. Ang kaluluwa ay nawala, paano muling mabuhay? Oras at espasyo. Ang Qinglong ay maaaring maglakbay sa oras at espasyo. Marahil, maaari kong bumalik sa nakaraan at iligtas si Warner. Manhid ang anit ni Ye Fan. Ang 8 kalamidad ng mga tao ay kayang kontrolin ang kapangyarihan ng oras. Nakita na niya ito dati. Pagkatapos, ang banal na hayop. Ang asul na dragon, baka talagang makabalik sa dati.
Mas makapangyarihan ang kakayahan. Bagamat mayroon lamang ganoong posibilidad, para kay Wu Ye Wenfeng, ang pag-asa na mahanap ang kanyang mapapangasawa ay maaaring ganito. Umaasa ka, hindi ako sasali. Tumango si Wu Ye Wenfeng, kaming mga genmen, gustong makipag-deal sa inyo. Paano haharapin? Bagaman ang iyong lakas ay hindi matatakot sa Divine Bird Alliance, malamang na ayaw mong masangkot, kaya hindi ka maaaring pumunta sa frontier battle, di ba? Basta kapatid na Yeguhan, ipinangako mong hindi ka sasali sa 8 Mendabi na ito, o sasali sa Gensect natin. Ang usapin ng Jin Wutang ay naalis na, at maaari ka ring sumali sa Gen at Li Camp sa pagkakataong ito. Sinabi ni Ye Fan, nangako ako kay Duiman na hindi ako sasali sa ibang mga sekta. Tulad ng inaasahan. Mapait na ngumiti si Wu Ye Wenfeng, alam kong hindi ka pababayaan ni Duiman. Huwag mag-alala, hindi ako interesadong sumali sa 8-door competition. Talaga. Tuwang-tuwa si Wu Ye Wenfeng. Tumango si Ye Fan, hindi siya nag-abalang makipag-away sa mga lalaking ito, gusto niyang pumunta sa Hongmeng, maaari siyang pumunta anumang oras ng mag-isa. Tsaka pauwi na siya, at walang kinalaman si Baman Dobby sa kanya. Gayunpaman, kung hindi ako sumali, siguradong mananalo ka. Isa pa, masyado ka ng matanda para maging elder. Hindi ka ba kasali sa kompetisyon? Tanong ni Ye Fan. Ngumiti si Wu Ye Wenfeng at nagsabi, noon, pakiramdam ko hindi ako sumasali sa pagsasanay bago ako umuwi. Pagkaalis ni Warner, naisip ko lang ang paghihiganti, at wala akong ideya na pumunta sa Hongmeng. Kaya, hindi ako nakilahok dito isang beses lang. Sa pagkakataong ito, tinulungan ako ng Diyos. Ang Patronus mismo ang nagbigay ng gantimpala, na hindi pa nagagawa. Sabi mo, ang Patronus ang nagbibigay ng gantimpala, ito ang unang pagkakataon sa kasaysayan. Tama, hindi bababa sa hindi ito naitala, sabi ni Wu Ye Wenfeng. Nagkatinginan sina Ye Fan at Su Qingzhou, at palagi nilang nararamdaman na may isang malaking invisible na kamay na nagmamanipula ng isang bagay sa kanilang likuran. This is too coincidental, kara-rating lang nila sa Hongmeng, at may bagong trick ang 8-door competition dito. Bagaman ang mga gantimpala sa pagkakataong ito ay lubhang kaakit-akit at ang kompetisyon ay magiging mabangis, hanggat hindi lumahok si Brother Yeguhan, tiwala ako na mapapanalo ko pa rin ang kampyonato. Kailangan ng Gensect sa pagkakataong ito para manalo, at mas kailangan ko ito. Mataimtim na sinabi ni Wu Ye Wenfeng. Nag-isip sandali si Ye Fan at sinabing, okay, pangako, hindi ako lalabas sa Baman Grand Competition. Okay, happy. Aayusin namin ng mga genmen ang usapin ng Divine Bird Alliance para sa iyo, at hindi na kayo guguluhin ni Jin Wutang at ng Han-Siang Hall. Si Wu Ye Wenfeng ay lubos na nasisiyahan. Sa ganitong paraan, ang panig ng genmen ay maaaring tumawid, ang iyong nais ay makakamit din. Sa ilalim ng utos ni Wu Ye Wenfeng, umatras ang mga miyembro ng Divine Bird Alliance. Opisyal ding binigay ni na Xiao Mo at Su Chongyao kina Ye Fan at Su Qingzhou ang passing token ng pioneering battle. Pagkatapos umalis sa City Lord's Mansion, pumunta ako sa Resting Inn. Asawa, bakit parang nahuli ako sa isang routine? Naramdaman mo ba? Binigyan siya ni Su Qingzhou ng puting tingin, sa sandaling lumitaw si Wenfeng sa maulap na gabi, alam ko na. Sabihin na lang natin, paano ito nagkataon, ang mga taong ito mula sa Divine Bird Alliance ay pumunta dito upang pigilan ako na lumabas sa Baman Grand Competition mula pa sa simula. Tinapik ni Ye Fan ang kanyang noo at tumangala ang mga matandang ibon ng Baman na ito ay may kakayahang umarte. Maliban kay Jin Mingri, na maaaring talagang gustong makabawi, lahat ay nakikipagtulungan sa pag-arte. Wala naman silang planong mag-away, nagkunwari lang. Ngumiti si Su Qingzhou at sinabing, hindi lang alam ni Wu Ye Wenfeng, asawa, wala ka talagang balak na lumahok, kaya. Para sa amin, hindi ito kawalan. Tumango si Ye Fan, at tatalakayin na sana ang susunod na plano, ngunit may nakitang tao na nagmamadaling pumasok. Munting orange. Sa pagtulak ng pinto papasok, ang babaeng may maputlang mukha at gulat na mga mata ay si Xiaoju. Ye Guhan. May mukha ka pang halikan dito sa babaeng ito. May nangyari kay Miss. Kabanata 3332 darating ba siya? Nang marinig ito ni Ye Fan, malamig na tumingin ang kanyang mga mata kay Xiaoju. Ang isang alon ng kamahalan ay direktang nagpang-inig kay Xiaoju sa takot, na nagdulot ng hindi maipaliwanag at matinding takot sa kanyang puso. Kung may sasabihin ka, magpakita ka ng respeto sa asawa ko. Kinagat ni Xiaoju ang kanyang mga ngipin nang hindi sinasadya, ikaw. Sabi mo asawa mo siya. Paano ang ating binibini? Hindi ako nagpakasal kay Bai Chen. Tapos pinakasalan mo ang babaeng ito. Oo. Lalong naging pangit ang mukha ni Xiaoju, na parabang nagkaroon siya ng matinding impact. Umiling si Su Qingzhou kay Ye Fan, na sinasabi sa kanya na huwag masyadong seryoso. Ang isang maliit na batang babae, na ang kalikasan ay upang protektahan ng master, hindi siya magiging masyadong pangkalahatan. Little Ju, ano ang nangyayari sa iyong binibini? Tanong ni Su Qingzhou bilang tulong.
Naalala ni Xiaoju ang negosyo, at sinabi sa umiiyak na boses, Miss. Miss, nakilala niya ang isang grupo ng mga tao mula sa Royal Spirit Sect. Sumunod sila at dinala ang dalaga habang siya ay nag-iisa. Ang Royal Spirit Sect. Jiang Hong. Kumislap ang mga mata ni Ye Fan, at pagkatapos ay tumawa siya. Ikaw, anong tinatawa-tawa mo? Nagtanong si Ye Fan, kung gayon paano ka nakabalik? Pinuprotektahan ako ni Miss, kaya may pagkakataon akong bumalik para magulat. Napabuntong hininga si Ye Fan, alam mo ba na halos imposible para sa pangkat ng Yulang na sundan tayo dito nang hindi ko nalalaman. Higit pa rito, sa aking banal na kahulugan, upang mahanap ang iyong kinaroroonan ay walang iba kundi ang aking pagpayag o ayaw. Sabi ni Ye Fan, at direktang lumawak ang kanyang kamalayan. Hindi nagtagal, natuklasan ang figure ni Bai Chenluo. Magaling siya sa labas ng lungsod, at walang tao sa paligid, kaya paano siya maaaresto? Nataranta ang mukha ni Xiaoju, alam na hindi niya ito may baba, kaya napaungol na lang siya, sabi ko sa ginang, hindi ito gagana. Su Qingzhou medyo natulala din ako sa pares ng amo at katulong na ito. Asawa, saan ka nakakita ng ganyang kalokohan at kasweet na tao? Medyo mayabang. Sinasalita ni Su Qingzhou ang wika ng Earth, at hindi ito maintindihan ni Xiaoju. Hindi ba't sinabi ko sa iyo ang lahat tungkol dito, noong una ay hinahanap ko si Chiyu, ngunit kalaunan ay nalilinang ko ang ilang damdamin. Akala ko, babalik ako para hanapin ka. Sandali lang, hindi ko na magagawa. Dahil nakakaawa siya at walang magawa, isasama ko siya. Kung tutusin, ako ay nagal-inang at nagkawatak-watek, at nakaligtas ako mula sa sakuna ng Teiso dahil sa tulong ni Chiyo. Anak niya, hindi ako mamamatay nang hindi siya nailigtas, tama ba? Ngumiti si Su Qingzhou, hindi mo na kailangang magpaliwanag ng marami sa akin. Kawalang interes, hindi mo ito estilo, at hindi mo magagawa. Si Bai Chenluo ay may likas na mabait, ngunit siya ay tanga lang. May mga bagay na hindi mo maaari ng biglaan, maaari mo itong ipaliwanag sa kanya. Iminungkahi ni Su Qingzhou. Asawa, di ba sabi mo, hayaan mo siyang bumalik sa sarili niyang pagkukusa. Wala kang malalim na pag-ibig para sa kanya. Sa aking palagay, nakikita mo lang siya bilang isang nakababatang kapatid na babae, isang batang babae na may manipis na balat, kaya hayaan siya. Natawa si Ye Fan sa loob-loob, ang kanyang asawa ay, maaaring makipag-chat, pa rin, at pagkatapos ng ilang salita, binigyan niya si Bai Chenluo ng titulong, kapatid na babae. Ito ay tila random, ngunit ito ay talagang naglalagay ng kadena sa kanya. Ito ay isang batang babae tulad ng iyong kapatid na babae, maaari kang magmerienda. Gayunpaman, hindi muna kinausap ni Ye Fan si Bai Chenluo, kaya hindi mahalaga na marami siyang nararamdaman para sa mga lalaki at babae. Kung tutusin, napakaraming hangin at alon ang naranasan niya, napakaraming mga pinagkakatiwalaan, at nakasama niya si Bai Chenluo sa maikling panahon at hindi gaanong naranasan. Talagang may ibang naisip si Su Qingzhou. Kung si Bai Chenluo ay talagang anak ni Chiyu, hindi dapat masyadong mahigpit ang relasyon. Hindi naman sa takot siya kay Chiyu, mas mabuti na ang pagkakaroon ng maraming kaibigan kaysa magkaroon ng maraming kaaway. Si Ye Fan ay talagang hindi komportable. Ang isang string ay palaging hawak ni Bai Chenluo, at hindi ito mahalaga. Tumanggaw siya at dirdiretsong naglakad palabas ng lungsod. Si Bai Chenluo ay nakaupo sa tabi ng batis ng bundok. Darating si Ye Guhan. Hindi darating. Darating. Hindi darating. Hinawakan ng babae ang isang sanga at binilang ang mga dahon dito. Bilangin hanggang sa huling hiwa. Hindi darating. Nena si Bai Chenluo, at mabilis na hinayla ang isa pang sanga upang ipagpatuloy ang pagbibilang. Karaniwan ang mga tao ay gumagamit ng mga petals, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakita ko silang pumitas ng mga dahon. Si Ye Fan ay nakatayo sa likod at nanood ng ilang sandali, hindi maiwasang mapangiti. Napakagandang bulaklak, sayang pumitas. Walang malay na sagot ni Bai Chenluo, na sinundan ng pagkatigilan, at gulat na tumalikod, Ye Guhan. Ikaw, dumating ka talaga. Natigilan ang mukha ni Ye Fan. Nabawi ni Ye Fan ang kanyang hitsura, medyo mas matatag at medyo hindi gaanong gwapo. Ikaw ay, ito ako. Sinabi ni Ye Fan, sa totoo lang, dapat ay sinabi ko na sa iyo noon pa man, ngunit kanina pa ako nag-aalangan, at walang angkop na pagkakataon. Ang iyong tunay na kasintahan, si Ye Guhan, ay namatay sa pagpaslang sa pangkat ng Yulang. Ang Ai Guhan, na nakita mo sa unang pagkakataon ay ang nagpanggap na ako. Ang tunay kong pangalan ay Ye Fan. Ito ay isang napaka-ordinaryong pangalan, hindi masyadong kapansin-pansin. Nagmula ako sa ibang universo, ang lugar na nakita mo sa huling pioneering battle. Ang Zhangdong na iyon ang tunay kong asawa. Bukod sa kanya, marami akong babae. Kaya nga, mararamdaman mo na hindi ka pa nakapasok sa puso ko. Dahil hindi ko pa naharap sa iyo ang aking tunay na pagkakakilanlan, nasa isip ko ang pag-uwi. Pagkatapos magsalita ni Ye Fan, kalmado siyang tumingin kay Bai Chenluo. Madilim ang hangin sa bundok. Pagkaraan ng mahabang panahon, bumagsak ang mga luhang kasing laki ng gisantes mula sa mga mata ni Bai Chenluo sa lupa.
Sa katunayan, malamang na alam at nahulaan na ni Bai Chenluo ang isang bagay. Siya ay medyo walang muwang at simple, ngunit hindi siya tanga, ayaw lang niyang aminin ang ilang katotohanan, dahil may iba ka nang nasa puso mo. Bakit kailangan mo akong iligtas ng paulit-ulit? Sinabi ni Ye Fan, sa simula, taos-puso kang tinatrato ang isang tanga, nakikita kong nakakaawa ka, kaya natural na tutulungan kita. Mamaya, ito ay dahil sa iyong ama. Maikling ipinaliwanag ni Ye Fan ang ilang pangkalahatang kalagayan ng Chiyo at ng kanyang pinagmulan. Hindi ko inaasahan na maiintindihan ni Bai Chenluo ang lahat, ngunit kailangan niyang sabihin ang dapat niyang sabihin. Ganyan naman. Sa susunod, gusto ko nang bumalik sa aking bayan. Pagkatapos mong malaman ang mga katotohanan ito, kung ano ang gusto mong gawin sa hinaharap ay nasa iyo. Mahigpit na kinuyam ni Bai Chenluo ang kanyang mga kamay at natahimik saglit bago nagtanong, Yegu. Ye Fan, sa puso mo, anong uri ng pagkakakilanlan ang mayroon ako? Well, sabi ng asawa ko, para ka daw sa kapatid ko. Pero sa tingin ko hindi tayo dapat maging magkapatid. Ang mga mata ni Bai Chenluo ay nagpakita ng pag-asa, kung gayon. Tayo ay dapat. Magkaibigan tayo, sabi ni Ye Fan. Si Bai Chenluo ay may malungkot na mukha, at mapait na tumawa sa kanyang sarili, talagang walang puso ka. Hindi ko kayang magsinungaling sa iyo, gumamit ng pekeng pagkakakilanlan, makisama sa iyo ng matagal, at sabihing mahal kita, ipokrito iyon. Noong una, may kaunting pagmamahal ako sa iyo, dahil naramdaman ko na ikaw at ang aking dalawang babae ay medyo magkatulad. Ngunit alam ko na ngayon na ikaw ay ikaw, sabi ni Ye Fan. Nagpa siya si Bai Chenluo at seryosong nagsabi, gusto kong sumama sa iyo, pumunta ng magkasama sa iyong bayan, hinding-hindi mo ako maaalis. Sigurado ka. May mga dahilan ako, huwag mong isipin na gusto kita ng sobra, bulalas ni Bai Chenluo. Oh, una sa lahat, hindi ako nag-aalala sa angkan ko, andun pa rin ang pamilya ni Chao sa ring. At saka, hindi mo ba hinahanap ang biological father ko? Siyempre gusto kitang makasama. Sabi ni Bai Chenluo, at tumakbong mag-isa sa ring, sinabi, magsasanay ako, huwag mo akong abalahin kung wala kang gagawin sa hinaharap. Naiinis ako sa iyo, nang hindi naghihintay. Ye Fan para magsabi pa, direktang pumasok si Bai Chenluo sa Yantian ring. Napakamot ng ulo si Ye Fan, malinaw niyang nakita na bago bumagsak si Bai Chen, hindi na napigilan ng mga luha ang muling pagpatak. Pero matigas din ang ulo ng babae at ayaw umiyak sa harap niya. Isang mahabang buntong hininga ang pinakawalan ni Ye Fan, anuman ang mangyari, ang ganoong resulta ay medyo nakakapanatag na. Hindi bababasa, ligtas si Bai Chenluo, at makakauwi siya ng may kumpiyansa. Maaaring magbago ng husto ang panahon, at marahil pagkaraan ng ilang sandali, magaan na ang loob ni Bai Chenluo. Sa mga sumunod na araw, nagkunwaring tinipon ni Ye Fan at Su Qingzhou ang mga magsasaka ng Wanshahe at Fanyanhe. Hawak pa rin ni Su Qingzhou ang runestone na ibinigay ni Ling Yue, ngunit paulit-ulit niyang iniisip at naramdaman na medyo hindi ligtas na umasa sa kanyang pamilya para kunin ito. Pagkaalis niya, hindi niya magagarantiyahan ang nangyari. Ang pangunguna na labanang ito ay may kaugnayan din sa kaligtasan ng kanilang bayan. Kasangkot pa rin sila, at maaari rin silang gumawa ng ilang, mga kamay at paa, depende sa sitwasyon. Milyon-milyong monghe at hukbo ng mga halimaw mula sa Lyman at Genmen ang nagtipon sa isang mabangis na lugar. Sa wakas, nakita din ni Ye Fan at Su Qingzhou ang mahusay na porma sayon. Kabanata 3333 mamatay na magkasama. Nang talagang nakita niya ang mahusay na porma sayon na ito, lubos na naunawaan ni Ye Fan kung bakit ang 3,000 sekta sa ibaba ng Agos ay hindi ma-activate ng kanyang sarili. Sa isang banda, ang orihinal na kristal na mineral na natupok ay talagang ang antas kung saan ang isang buong ugat ng mineral ay inilipat. Noong una ay nabalitaan ko na bilyon-bilyong bato ang halaga nito, ngunit ngayon ay tila nakatambak na sila sa mahigit 100 maliliit na burol, at maaaring mahigit sa bilyon. Bukod dito, ang mga crystal ores na ito ay mataas ang kalidad, hindi ang uri ng junk ore na may maraming dumi. Nag-alinlangan si Ye Fan na ang mga materyales at lupain na nasamsam ng mga pioneer ay talagang makakabawi sa napakalaking konsumo. Higit sa lahat, ang bilang ng mga monghe sa itaas ng Open Heaven Realm. Mahusay din ang kaalaman ni Ye Fan, ngunit ito ang unang pagkakataon na nakakita siya ng higit sa 100,000 monghe mula sa Open Heaven Realm na nagtitipon. Ang malaking hanay ay nahahati sa 3 layer. Ang core ay daan-daang psychic realms, sila ay utak. Ang gitnang layer ay daan-daang libong kaitian, at sila ang right-hand man. Sa pinakalabas na susun, mayroong milyon-milyong monghe na nasa itaas ng langit. Sila ay mga reserbang enerhiya. Ito ay maliit na bahagi lamang ng kapangyarihan ng Gen Sect at Li Sect. Hindi katakataka na ang lalaking iyon na si Satanas ay direktang nagdudulot ng gulo, at hindi man lang siya lumalaban. Napabuntong hininga si Ye Fan na kahit sa kanyang lakas, hindi siya maglalakas loob na sabihin na kaya niyang talunin ang napakaraming tao. Dahil palaging may ilang mahiwagang kasanayan, ito ay magiging mas mahirap na harapin. Kasabay ng labanan ng gulong, ito ay tumatagal ng mahabang oras upang patayin.
Not to mention na wala akong kahinaan, nag-iisa ako, pati na rin ang pamilya ko at mga kamag-anak. Tunay na hindi matalinong tumayo sa tapat ng Hongmeng. Asawa, baka mali ang pagkakaintindi mo. Sinabi ni Su Qingzhou sa pamamagitan ng voice transmission, lihim akong nagtanong noon na ang hukbong namamahala sa labanan ng mga bituin ay hindi kasama sa ekspedisyonaryong hukbo ng frontier battle. Ano? Sumimangot si Ye Fan, ibig mong sabihin, hindi sila sumasali sa digmaan. Tama, dahil ang operasyon ng Dushuanxing Shingzhen ay napakakomplikado, at hindi lamang ito pagbubukas ng pinto. Kapag ito ay naka-on, ito ay dapat mapanatili. Kung ito ay naka-off sa gitna, ito ay nagkakahalaga ng maraming mga mapagkukunan upang i-on ito muli. Kung mas matagal itong naka-on, mas madaling magkaroon ng iba't ibang mga problema na kailangang malutas sa oras. Kaya, ang tunay na pangunahing puwersa ng pangunguna sa labanan ay ang pagkontrol sa mahusay na pormasayon na ito. Napangiti si Ye Fan, ibig sabihin, wala pang maraming tao na talagang ipinadala para mag-pioneer sa espiritual na kaharian upang manatili rito para protektahan ang pormasayon. Siyempre, ilan ba sa kanila ang talagang malakas at hindi takot sa kamatayan? Ang universo ay sinasabing ligaw, ngunit imposibleng magarantya na magkakaroon ng ilang pag-iral tulad ni Satan at Feng Xiaotian. Kung ang mga pioneer ay mamatay sa labanan, ang kanilang cultivation base ay mawawasak sa buhay na iyon, at walang sinuman ang maaawa sa kanila. Kaya, sa pangkalahatan, ang mga monghe sa mababang antas ay sakam sa pera, gustong sumikat, o walang karapatang magsalita. Napabuntong hininga si Su Qingzhou, kapag kontrolado lang ng mga taong iyon ang front line at kinuha ang ligaw na universo bilang kanilang sarili, magpapadala ba talaga ang mataas na antas na 8 sex dito para tingnan ang mga resulta? Kapag naitayo ang teleportation formation, ito ay magiging willed land ng bagong Hongmeng universe. Sa madaling salita, ang unang grupo ng mga tao na pumunta doon ay Cannon Fodder at Expendable Squad, ang mga naiwan. Sa pamamagitan ng espiritu, ang pakinabang ng pag-upo at pag-aani ng mangingisda. Ngumiti si Ye Fan at sinabi, asawa, marami kang alam. Hindi ko alam kung ano ang magiging relasyon ni Hongmeng sa hinaharap. Ang pagkilala sa iyong sarili at sa kaaway, hindi ka maaaring magkamali. Bumulong si Su Qingzhou, ngunit sa pagkakaalam ko, ang mga benepisyo ng pioneering battle ay talagang hindi masyadong malaki. Mukhang gumawa ng mga maling account, si Hongmeng at maling nag-uulat ng pangunguna nitong kita. Sa katunayan, kahit bilangin mo ang mga bihag ng iba't ibang lahi, tulad ng mga Diyos, demonyo at duwende, hindi kumikita ng malaki si Hongmeng. Dahil ang distansya ng mga ligaw na universo ay masyadong mahaba, sila ay kumonsumo ng maraming mapagkukunan upang may hatid lamang. Napangiti si Ye Fan at sinabing, kasinungalingan ang paggalugad sa lupain upang makahanap ng mga mapagkukunan, ngunit ang paghahanap ng libingan ng mga Diyos ang kanilang tunay na layunin. Sa Sword God Ring, sinabi rin ni Long Wu na hinahanap ng grupo ng mga tao ang libingan ng mga Diyos. Napaka-posible, ngunit kung ang libingan ng mga Diyos ay kapareho ng mundo ni Yan Tianjie, ganoon ba talaga ito kahalaga? Si Su Qingzhou ay naguguluhan din. Sinabi ni Ye Fan, dahil ito ay tinatawag na libingan ng mga Diyos, dapat mayroong isang magic na lugar. Kahit na ang matandang lalaki na si Ye Wuya ay walang magagawa tungkol sa libingan ng mga Diyos. Dapat ay may espesyal na dahilan para manatili doon si Lao Lin at ang iba pa. Ang mag-asawa habang nag-uusap, dumating si Zhu Chongyao sa oras na ito. Master Ye, Sect Master Zhang, dumating na ang oras, mangyaring dalhin ang sarili mong direktang linya ng mga tropa sa napagkasunduang lokasyon. Sa sandaling mabuksan ang tarangkahan ng mabituing kalangitan, daan-daang portal ang bubuksan ng sabay-sabay. Mangyaring huwag aminin ang pagkakamali, pagkatapos ng lahat, ang ilang ay malawak, at kung ang lahat ay magkakasama, ang kahusayan sa paghahanap ay magiging masyadong mababa. Tumango si Ye Fan at sumama kay Su Qingzhou. Isang grupo ng mga tao sa Hanxiang Pavilion, maliban kay Bingyu Bingxi na nanatili, ang iba pang Shulan Pavilion, Xingyuan, Qingli at ilang iba pang psychic powers ay naroon. Si Ye Fan ay hindi nagdala ng maraming tao, dahil sa napakaraming psychics, sapat na ang sincerity. Ang pangkat ng Chaolo ay hindi gaanong dumating. Pagkatapos ng lahat, binalak ni Su Qingzhou na mawala ang pagkakakilanlan ni Zhang Dongdong. Ang Frontier War ay nahahati sa ilang yugto. Sa mga unang araw ang lahat ng hukbo ay hiwalay at nakakalat sa daan-daang iba't ibang lokasyon. Kapag naghanap ka na ng ilang sandali, pagsamasamahin silang muli. Nang makita ni Ye Fan ang walang katapusang pioneering army, talagang huli na, kaya marami sila. Ngunit kahit nasa yugto ng dispersal, mayroong libu-libong mga magsasaka sa isang hukbo. Siyempre, karamihan sa kanila ay binubuo ng mga ganid na tribo, at ang grupong ito ng mga taong nagnanais ng pera o buhay ang pangunahing puwersa. Ang mga sekta sa ibaba ng Agos ay nagkakaloob lamang ng napakaliit na bahagi. Sa isang markadong gate ng kalawakan, 10,000 monghe at halimaw ang naghihintay na. 2 tao, ngunit ang Panginoong Yeguhan na nagmula sa Duiman, at si Zhang Dongdong. Isang magsasaka na may disenteng anyo at mabait na kilos, na nakasuot ng pula at dilaw na damit, ay dumating kasama ang isang grupo ng mga disipulo. Oo, sino ka? Tumango si Ye Fan.
Sa Yangtze River Basin ng Shaliman, ang punong elder ng pangkat ng Moyang, si Huang Xiao. Nakangiting sinabi ni Huang Xiao, Master Ye, pumunta ako dito ngayon para espesyal na pasalamatan ka. Salamat. Anong ibig mong sabihin? Maaaring nakita ito ng may-ari ng museo, kabilang ako sa Phoenix Clan, at dati akong isang hamak mula sa Wolin Palace. Huang Linger, na nanliligaw sa aking anak. Ang aking anak ay nabighani sa tukso, at kahit na pumunta siya sa Wansha River, naalala niya pa rin ito. Salamat kay Master Ye, na pumatay sa Huang Linger na iyon at sinira ang pag-iisip ng aking anak. Natigilan si Ye Fan saglit, pagkatapos ay ngumiti, ganun talaga. Isang coincidence, ikaw at ako ay nakatadhana na mapunta sa isang teleportation portal. Napakahirap ang ginagawa ng may-ari ng pavilion na si Ye. Trabaho. Salamat may-ari ng pavilion Ye sa pag-aalaga sa akin. Si Huang Xiao ay mukhang masaya, na parabang nasapatan na niya ang mga paghihirap ni Huang Linger. Sinulyapan ni Su Qingzhou si Ye Fan, Huang Linger. Sino ito? Sino ang makulit na asong iyon? Ano ang nangyari sa iyo? Naisip ni Ye Fan ang alaalang iyon, at bumilis ang tibok ng kanyang puso. Asawa. I swear, wala akong kinalaman kay Huang Linger. Talaga, saka bakit parang guilty ka? Ikanaway ni Ye Fan ang kanyang kamay, ano ang mali? Asawa, masyado kang maraming iniisip. Sa kabutihang palad, ang teleportation array ay pumasok sa activation stage hindi nagtagal, at sa wakas ay nakatakas si Ye Fan. Sa malawak na ligaw na lupain, ang mga sinag ng liwanag na ibinubuga ng mga runestones ng Great Array ay sumugod patungo sa kalawakan. Unti-unting nabuo ang isang malaking bituin. Nakita ni Su Qingzhou ang pinasimpleng bersyon ng Alpha Divine Realm, at naramdaman na ang Magic Circle ay maaaring isang sinaunang prototype. At ngayon ang kay Hongmeng ay ang pinaka-advanced na isa. Ang kalamangan ay tumpak na paghahatid, at ang pagbubukas ay malaki din. Ang disadvantage ay marami itong nauubos. Nang bumagsak ang isang starlight, isang malaking gate ng Starry Sky ang lumitaw sa harap ni Ye Fan at ng iba pa. Sa pamamagitan ng teleportation corridor na hindi mahaba o maikli, makikita mo ang isang hindi pamilyar na kalawakan sa tapat. Sa pangkalahatan, ang mga unang pumasa ay ang mga Diyos mula sa 8 sects. Sa panig ni Ye Fan, walang 8 Diyos, kaya dadaan muna ang mga pinuno ng kanilang mga sekta. Master Ye, pakiusap. Magalang na sumuko si Huang Xiao. Pumasok sina Ye Fan at Su Qingzhou sa teleportation channel kasama ang kanilang mga miyembro ng sekta. Dahil ang teleportation channel ay isang teleportation gate na binuksan ng purong enerhiya, hindi ito makatiis ng masyadong malakas na impact, kaya lahat ay nagko-converge din sa kanilang cultivation. Kakalakad lang ng dalawa sa hindi kalayuan, nang biglang sumigaw si Huang Xiao mula sa likuran. Ye Guhan. Lumingon si Ye Fan at nakita ang isang mabangis na mukha, ganap na kakaiba sa ngayon. Pinatay mo ang aking ama na si Huang Zhongyu. Patayin ang aking anak na si Huang Yu. Ngayon, gusto kong mawala ka sa walang katapusang kawalan at mapahamak. Magkasama. Histeryosong sumigaw si Huang Xiao, at nang ilabas niya ang kanyang cultivation, nagsimulang manginig ang buong daanan. Kabanata 3334 ang likod ng buwan. Gaano kakilakilabot ang kapangyarihan ng kalawakan na gumagalaw sa hindi mabilang na mga kalawakan. Sa sandaling gumuho ang daanan, lahat sila ay mapupunit ng mga puwersa ng kalawakan. Hindi man ito masira, mahuhulog ito sa hindi kilalang puwang sa espasyo, at sa malawak at walang katapusang kawalan, maaaring hindi na ito muling makalabas. Maliban sa isang grupo ng mga miyembro ng pangkat ng Moyang na matagal nang handang mamatay, ang lahat ng nasa daanan ay natakot. Baliw ka ba? Kailangan mo ba ng napakaraming tao na ililibing kasama mo para sa paghihiganti? Sigaw ni Qing Yuan. Hindi sila nang ahas na gamitin ang cultivation base, dahil habang inililipat nila ang cultivation base, mas magiging unstable ang lugar na ito. Hindi ka na dapat sumunod. Bakit natin pinagtatawanan ng mga bagay tulad ng pagpapayunir sa ibaba? Nenes din si Qingli hanggang sa mamatay, at hindi siya nang ahas na lumipad sa paglipas ng panahon. Ngunit sa sandaling ito, ang isang napakagandang timpla ng itim at puting kapangyarihan ay naging hugis itlog na globo, na direktang nakakulong kay Huang Xiao sa loob. Gaano man inilabas ni Huang Xiao ang kanyang cultivation, ang puwersang yin at yang na ito na may ganap na magkaibang kalidad ay nakulong siya hanggang sa kamatayan. Hindi lang iyon, sunod-sunod ding ikinulong ang ilan pang monghe mula sa paksayo ng Moyang. Naturally, binaril ni Su Qingzhou ang Heavenly Book Shield. Ngunit dahil si Su Qingzhou ay hindi gumamit ng anumang paglilinang, ngunit pinrotektahan ni Tianshu ang Panginoon ng mag-isa, kaya halos walang paggalaw. Ang banal na kasulatan ay tulad ng isang scalpel, ito ay tumama sa mga pangunahing punto ng may katumpakan at hindi nakakaapekto sa space tunnel. Ano ito? Si Huang Xiao ay hindi pa nakakita ng ganoong pamamaraan noon, ang kanyang mukha ay mapatla, at ang sitwasyon ay biglang nagbago. Ikaw ay mula sa angkan ng Phoenix. Masyado kang naging masigasig sa unang pagkikita natin, at ang iyong pag-arte ay sobra. Sinabi ni Su Qingzhou, bagaman hindi ko kilala ang iyong anak at ang iyong ama, sa palagay ko ang iyong pamilya ay hindi masyadong matalino.
Tumingin si Ye Fan kay Qing Yuan, Qing Li at sa iba pang katabi niya. Hindi ko nakita, medyo mahiyain kayo, gulat na gulat kayo. Namula si Qing Yuan at ang iba pa, alam mo na doon. May mali ba sa kanya? Kalokohan, paano magkakaroon ng ganoong pagkakataon sa mundo? Kaaway ni Wang Linger, nagkataong kasama natin sa pangunguna ng labanan. Walang dapat maging magalang, traidor man o magnakaw. Naisip ni Ye Fan sa kanyang sarili, nakikita niya ang panlilinlang na ito, at ilang panahon na upang linlangan ang kanyang asawa. Ang punto ay, ang kapalaran ni Su Qingzhou ay hindi ganoon kadaling lokohin. Sa oras na ito, inilunsad na ni Wang Xiao ang isang diskarte sa pagsira sa sarili, at nailip niya ang kanyang pagkakakilanlan, at walang paraan. Tanging isang tunog lamang na parang isang muffled na kulog ang narinig, at ang kalasag ng aklat ng langit ay mabilis na umikot, at isang puwersa ng matinding yin ang nag-neutralize sa puwersa ng phoenix sa loob. Gamit ang paraan ng pagbabagong anyo at pagkakasundo, nalutas ang nakakatakot na enerhiyang ito ng paputok. Lahat ng nasa daanan ay tumingin kay Zhang Dongdong nang may pagkamangha. Hindi lang nila naiintindihan kung paano ito ginagawa. Isang cultivator sa Open Heaven Realm ang nagpasabog sa sarili, at maaari ba itong matuno sa hindi nakikita? Nakita rin ni Ye Fan na si Su Qingzhou ay nagsusumikap upang linangin, kung hindi ay hindi magiging ganoon kadali na umasa lamang sa mga banal na kasulatan. Matapos malutas ang isang maliit na yugto, ang grupo ay sumulong muli. Hindi nagtagal, dumating siya sa tapat ni Xingyo. Ano ba naman itong teleportation na ito? Ito ay isang buhay na mundo pa rin. May ilang kaparangan dito, mukhang kailangan nating pumunta sa malayo at tingnan. Ang mga pinuno ng mga pangunahing sekta, kasama ang mga ligaw na tribu sa ilalim ng kanilang mga pamilya, ay nagsimulang maghiwa-hiwalay ayon sa plano. Hinayaan ni Su Qingzhou ang pangkat ng Chaolo na kumilos ng mag-isa, iniwan siyang mag-isa. Ang mga tao mula sa pangkat ng Chaolo ay hindi masyadong nag-isip tungkol dito, at sila ay sabik na magkaroon ng pagkakataong malayang pumunta. Matapos maghiwa-hiwalay ang lahat, inilabas ni Ye Fan ang kanyang divine sense at naramdaman ang mga nakapaligid na bituin. Asawa, parang pamilyar ka sa kalawakan doon. Itinuro ni Ye Fan ang dalawang bituin sa di kalayuan, isang asul-puti at isang asol. Parang Canis Major. Tumango si Ye Fan, sa huling labanan sa hangganan, inilagay nila ang mga coordinates sa kabilang panig ng Purgatory Fire Lake. Ngunit sa kasawian ni Satanas na humahantong sa silangan, dapat ay inilipat ni Hongmeng ang teleportation coordinates sa direksyon ng Human Alliance. Bagaman hindi pa ito nakarating sa Human Alliance, maaaring nasa likod ito ng mga linya ng depensa ng ikalawa at ikatlong kaharian. Ibig mong sabihin, ang lugar na ito ay mas malapit sa lupa. Sumimangot si Su Qingzhou. Kung ito ay Sirius, Canis Major, ito ay dapat na mga 8 light years ang layo mula sa Earth. Huwag kang mag-alala, kinuha ni Su Qingzhou ang isang contact device, titingnan ko muna, kung nakabalik na tayo sa sarili nating universo. Binuksan niya ang komunikasyon, at hindi nagtagal, at konektado na siya. Qingzhou, doon nanggaling ang boses ni Chu Yunyao. Ha! Nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Su Qingzhou at tumingin kay Ye Fan ng may kagalakan. Si Ye Fan ay nagpakita rin ng isang taos-pusong ngiti. Bumalik na kami. Natahimik sandali si Chu Yunyao, at huminga ng malalim. Bumalik ka na lang, nasaan ka ngayon? Kinuha ni Ye Fan ang communicator at sinabing, Xiao Yao Yao, na-miss mo ba ako? Masyado kang nag-iisip, hindi nagtagal at nagkahiwalay kayo, mahinang sabi ni Chu Yunyao. Miss na kita. Kung wala ka sa tabi ko, parang may kulang sa lahat ng oras. Hindi sumang-ayon si Chu Yunyao. Ngumiti si Ye Fan at sinabing, pakiusap tulungan mo akong kumpirmahin kung malapit sa Sirius ang kasalukuyang lokasyon. Nag-aalala si Ye Fan na siya ay talagang nasa isang lugar na napakalayo sa mundo. Sa kaso ng isang pagkakamali, ang paglipat ng layunin ng espada ay maaaring kumonsumo ng labis. Kapag nakatagpo ka ng ilang problema, huli na ang lahat para umiyak. Kahit na ang cultivation base ay mas malakas na, hindi ko alam kung ilang beses, ngunit mag-ingat sa paglayag sa barko ng 10,000 taon. Sandali lang. Si Chu Yunyao ay kinalikot doon at kinumpirma ang mga coordinate. Oo, ikaw ay nasa gitna ng Orion at Canis Major, medyo malapit sa lupa. Nanlamig ang puso ni Ye Fan, at sinabing, malamang na ang mundo ay magiging isang malubhang lugar ng sakuna. Kung tutusin, ang Diablo ay may malubhang karamdaman doon. Hayaan mo akong bumalik at tingnan muna. Severe disaster area. Anong ibig mong sabihin? Yunyao, bumalik tayo at tingnan ang ipaliwanag sa iyo na hiniling mo sa lahat na ilihim mo na ito, at hindi mo na kailangan ng masyadong maraming tao para malaman ang tungkol sa pagbabalik ng asawa. Hindi mo na ako kailangang turuan, agad na ibinaba ni Chu Yunyao ang komunikasyon. Ibinuga ni Su Qingzhou ang kanyang mga labi at ipinikit ang kanyang mga mata kay Ye Fan, ito ang babaeng lagi mong namimiss. Siya ay may mahusay na ugali. Nagkunwaring hindi naiintindihan ni Ye Fan, Xing Yuan, Xing Li, sabay tayong pumasok sa Heavenly Ring. Nalilitong tanong ni Qing Yuan, ano ang ginagawa mo? Mayroon bang hindi natin nakikita?
Bumalik ka at magpaliwanag sa iyo, kung ayaw mong sumama sa akin, lumabas ka na. Galit na galit ang isang grupo ng mga master ng Chinkyo na gusto nilang pag-alitan ang kanilang mga ina, ngunit na-curious sila, kaya masunurin silang pumasok sa ring. Asawa, kung ang lupa ay pinupuntirya, ang demonyo at si Hongmeng ay mag-aaway, direkta ka bang makikialam? Sumimangot si Su Qingzhou na may bahid ng pag-aalala. Alam ko kung ano ang iyong ikinababahala, ngunit. Pagkatapos ng ilang bagay, nalaman kong hindi talaga ako pumikit. Ayaw ni Ye Fan na makakita ng isa pang trahedya tulad ng kay Xiaoju noon. Kahit papaano ay kailangan niyang puntahan ito bago siya makaramdam ng kagaanan. Napabuntong hininga si Su Qingzhou at walang magawang tumango habang nakangiti. Kinuha ni Ye Fan si Su Qingzhou, isang paglipat, at direktang bumalik sa walang katapusang purgatorio sa lupa. Ang tahanan sa mundong ito ay hindi pa nakakabalik. Ang pagbabawal na itinakda ni Ling Yue ay palaging may bisa. Ang dalawang malalaking demonyong kaharian ay hindi nakapasok dahil natatakot sila sa kapangyarihan ng Sword God. Si Ye Fan ay nakatayo sa tuktok ng mga bundok na natatakpan ng nyebe sa isla, at ang kanyang kamalayan ay direktang sumasakop sa buong kalawakan sa paligid ng mundo. Ganito talaga. Kaagad na natuklasan ni Ye Fan na mayroong ilang mga barkong pandigma ng demonyo sa Third Kingdom na may totem ng Serpent of Eden, at sila ay pumasok sa yugto ng labanan. Ang isang malaking bilang ng mga demonyo mula sa Demon Wolf Knights, at ang hukbo ng mga monghe na ipinadala ni Hongmeng, ay nakikipaglaban sa isa't isa. Gayunpaman, medyo nalungkot si Ye Fan, ngunit nasa likod ito ng buwan. Ha! Asawa, anong problema? Nagulat si Su Qingzhou, nakakita siya ng bakas ng solemnidad sa mga mata ni Ye Fan. Kabanata 3335 Ye Fan na kumakain ng steak. Bumalik sa katinuan si Ye Fan at nagtanong, asawa, sa oras na wala ako, mayroon bang anumang mga espesyal na pagbabago sa bahaging ito ng mundo? Aling aspeto ang ibig mong sabihin? Ang mga linya ng depensa ng ikalawa at ikatlong kaharian, at ang sitwasyon sa isang kaharian. Umiling si Su Qingzhou, sa pagkakaalam ko, walang nagbago. Sa sandaling matapos siyang magsalita, napansin ni Su Qingzhou ang isa pang kahulugan ng lalaki. Asawa, ibig mong sabihin. Walang pagbabago, iyon ang pinakamalaking problema. Sinabi ni Ye Fan na may masalimuot na ekspresyon, na wala ni Satanas ang 2 sa 3 higanti ng impyerno, at ilang madiskarteng manlalaro. Kung tama ka sa sinabi mo sa akin noon, pagkatapos ng pagkawala ni na Rib-Ora, Booker, Smelt, at Hig-Olb. Ang unang kaharian, sa papel, ay nabawasan mula sa 10 madiskarteng ranggo sa 6. Pangalan. Pang-6, gaano man kalakas si Satanas, hindi nito gagawing sobrang inggit ang pangalawa at pangatlong kaharian, di ba? Napakunot ang noo ni Su Qingzhou, ang dati niyang iniisip ay laging hinahanap si Ye Fan. Sa makatuwid, sa panig ng daigdig, ang sitwasyon ng 3 kaharian, hindi siya nakaramdam ng sobrang ginhawa. Sa pagbabalik tanaw ngayon, medyo kakaiba. Si Satanas ay natalo sa labanan, kaya okay lang na maging mas konserbatibo. Jerose at Ilaris, bakit hindi nila sinamantala ang pagkakataong kumagad? Si Jerose, partikular, ay nakikipaglaban pa kay Satanas noong una, ngunit ngayon ay malaki ang pagbabago ng sitwasyon, handa pa ba siyang makipagtulungan kay Ilaris? 2 at 3 kaharian ang hindi nagkukusa sa pag-atake, kailangan pa ba nilang hintayin si Satanas na muling palakasin ang kanyang kapangyarihan? Maaaring ang unang kaharian ay mayroon pa ring nakatagong lakas. O ang pangalawa at pangatlong kaharian ay nasa kaguluhan. Sinabi ni Ye Fan, asawa, ikaw at si Qingyuan at ang iba pa ay nagbabantay sa lupa, at maaaring narito sila mamaya. Apektado ng labanan. Ang mga tao dito ay masyadong mahina, kaya natin silang iligtas hanggat kaya natin. Nagpunta ako sa kalawakan para tingnan. May isang lalaki. Siguro yun ang pangunahing sagot sa lahat ng ito. Gusto lang tanungin ni Su Qingzhou kung sino ang lalaking iyon, ngunit nang makitang walang sinabi si Ye Fan, hindi na siya nagtanong pa. Agad na pinalabas ni Ye Fan ang ilang psychic powers ni Qingqiu mula sa ring. Ikaw, sino ka? Ye Guhan. Paano ka nagbago? Tuwang-tuwa si Qingyuan at ang iba pa nang makita nila ang totoong hitsura ng mag-asawa. Noong una, akala ko si Ye Fan at ang dalawa ay misteryoso, ngunit ngayon kahit ang kanilang mga anyo ay nagbago na. Iyon lang para kay Ye Fan, at naging sobra na ang Zhang Dongdong. Hiniling ni Ye Fan kay Su Qingzhou na magpaliwanag sa kanila ng maikli, ngunit wala siyang oras para magpaliwanag. Sa isang pag-iwas, umalis si Ye Fan sa lupa, nilagpasan ang 2 magkasalungat na hukbo, at nagpakita sa likod ng buwan. Sa malayong panahon, noong si Ye Fan ay isang sinaunang mandirigma lamang, hindi isang cultivator, ang buwan ay misteryoso at hindi maabot. Nang maglaon, maaaring mabuhay si Ye Fan sa kalawakan, ngunit ayaw niyang pumunta sa buwan upang makita ito. Tila ito ang unang pagkakataon na seryoso itong bumaba sa satellite ng home Earth na ito. Madilim, malamig at walang buhay. Ang mga siksik na bunganga ay parang isang sinaunang larangan ng digmaan na puno ng mga butas. Sa ganitong malamig at baog na mundo, may kumakain. Kung hindi malinaw na naramdaman ito ni Ye Fan, hindi niya ito maiisip. Isang bilog na maliit na western dining table, na natatakpan ng puting tela,
sa isang gintong kandelero, ang liwanag ng kandila ay tumatalo. Isang lalaking nakasuot at leather na sapatos na may maayos na pagkakasuklay ng buhok at bawtay ang kumakain ng Wellington steak doon. Kumuha siya ng 2 subo ng steak, pinagpag ang kanyang baso, at humigop ng magandang brandy. Bagaman ito ay nasa walang timbang na buwan, malinaw na ang lahat ay may kaunting epekto sa kanya. Kung ang ganitong eksena ay nasa isang tiyak na sinaunang kastilyo, hindi ito makakaramdam ng kakaiba sa mga tao. Ngunit, sa buwan, sapat na para kiligin ang isa. Ang lalong nagpakomplikado sa mga mata ni Yefan ay ang taong ito. Ito pala ay ang kanyang sarili. Sino ka, at bakit mo ako binalingan? Bumagsak si Yefan sa hapagkainan at malamig na ipinadala ang kanyang boses. Walang hangin ang buwan, kaya hindi na kailangan ang pakikipag-usap. Itinaas ng misteryosong lalaki ang kanyang ulo, na may mukha na eksaktong katulad ni Yefan, na nagpapakita ng labis na masamang ngiti. Oh, tignan mo sino ang nandito. Ang sword god na nawala ng matagal. Mabilis na kinuha ng misteryosong lalaki ang mantle, pinunasan ang kanyang mga kamay, saka tumayo at hinayla ang isang upuan. Sword god, please sit down, kumain ka na ba? Umupo ka at uminom. Si Yefan ay tumawag ng lumilipad na espada. Ang asul-gintong apoy ay pinakawalan, at ang dulo ng espada ay nakatutok sa pagitan ng mga kilay ng lalaki. Isang pamimilit ng layunin ng espada sa antas ng emperador ang tumagos sa ibabaw ng buwan. Bibigyan lang kita ng isang pagkakataon para magpaliwanag. Namilog ang mga mata ng misteryosong lalaki. Bigla, dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang kamay at hinawakan ng kanyang mga daliri ang lumilipad na espada ni Yefan. Isang walang kapantay na siga ng Asher Dragon Sword Intent ang agad na nagpaso sa mga daliri ng lalaki. Ang itim na enerhiya ay umaagos na parang usok. Ang mga daliri na orihinal na kulay ng laman ay naging kulay asul na kulay abo, na malinaw naman kung ano ang hitsura nito. Hay! Tumikim ang lalaki, ito ang layunin ng espada sa antas ng emperador. Masakit. Hehe. Sword God, bakit napakabangis? Ang dahilan kung bakit ako naging ikaw ay napakasimple. Sinabi ng lalaki ng may paghanga, sa aking mga mata, ang kasalukuyang eroplano ng Taishi, ikaw. Ikaw ang numero 1 powerhouse. Ang pinakadakilang eskrimidor sa lahat ng panahon. Pagkatapos magsalita, hindi niya nakalimutang maglabas ng pendant na, Hell Swordsman. Tingnan mo, espesyal na kinuha ko ang iyong Anti-Gong Quintas. Ang aking paghanga sa Diyos ng Espada ay nagmumula sa kaibuturan ng aking puso. Hindi sumang-ayon si Yefan, ang taong ito ay walang alinlangan na isang high-level na demonyo. Sa paghusga mula sa kanyang karanasan, dapat itong pamilya ng Evil God. Hindi ito nangangahulugan na ikaw ay magiging katulad ko at kakain sa buwan. At saka, hindi mo pa rin sinasagot ang tanong ko. Tinapik ng demonyo ang kanyang noo, I'm so sorry, I forgot to introduce myself. Yumuko ito at nakangiting sinabi, medyo hinahangaan kita, pwede mo akong tawaging, Belial. Nanliit ang mga mata ni Yefan. Ikaw ang tatlong higanti ng impyerno. No, iginala ni Belial ang kanyang mga daliri, si Rivera at Booker ay dalawang tanga na hindi karapat-dapat na magkatabi sa akin. Bagaman si Belial ay hindi kasing husay ng Lord Sword God, ako ay matalino at martial. Ay ang pinakamahusay sa mundo, ngunit kahit papaano ay mas advanced ng kaunti kaysa sa ganoong uri ng tanga na may maling reputasyon. Dapat nakita mo na ako ay isang evil god, grupo lang sila ng mga fallen angel, kahit na puro demonyo ang dugo, paano nila ako may kukumpara? Nakangiting sabi ni Belial, ngunit puno ng pang-aalipusta ang kanyang mga mata sa kanyang mga kasamahan. Mga demonyo sa kailaliman, mga dragon na may mataas na antas, mga masasamang Diyos, ang kanilang katayuan sa mga demonyo ay talagang mas mataas kaysa sa mga nahulog na anghel. Pero ikaw Demon King, hindi ba fallen angel ka rin? Tanong ni Yefan. Satanas. Mukha namang naiinis si Belial, Lord Sword God, huwag mo nang banggitin, na wala na ang duwag at walang kakayahan na basurang iyon. Nawawala. Nagtaka si Yefan, ano ang ibig mong sabihin? Sa literal. Napakurap si Belial, parang malayo rin ang nilakbay ng Panginoong Espada. Hindi ko alam kung ang lawa ng apoy ng purgatorio ay kaharian ng aking Belial ngayon. Kabanata 3336 ang King Killer. Lalong naguluhan si Yefan, sabi mo. Wala na si Satanas. Mula nang ang lawa ng apoy sa purgatorio ay sinalakay ng mga taong monghe sa kabilang panig ng kalawakan, si Satanas, ang duwag, ay palaging nanginginig at nawawalan. Gaya ng sabi ko, tao lang yan, paano kung makagamit ng primitive power? Hindi naman lobat. Level na lahi. Oh, Lord Sword God, huwag mo akong intindihin, hindi ka kasama ng mga taong tinutukoy ko. Walang ekspresyon si Yefan, sige. Alam ko na maraming mga Sword God. Nakangiting tumanggaw si Belial, isa itong hari ng demonyo, at iniisip pa rin niya kung paano ito iiwasan. Hindi ko alam kung ito ay puno ng dumi, at iniisip pa rin ito. Sa pamamagitan ng pag-atake sa alyansa ng tao upang ilipat ang krisis. Ang alyansa ng tao, ngunit nariyan ang iyong pag-iral, Panginoong Espada, ano si Satanas?
Tulad ng inaasahan, ang dalawang idiot ni Rivera at Booker, na kinuha ito sa kanilang sarili. Nawalan ako ng buhay. Bumantong hininga si Belial na may halong emosyon. Paano si Satanas? Ikinalat ni Belial ang kanyang mga kamay, tumakbo. Nawala ang labanan, matamlay ang momentum ng unang kaharian, at kumukulo ang hinanakit ng mga tao. Sa isang panig ng hukbo ng tao, sa kabilang panig ng pinagsamang puwersa ng ikalawa at ikatlong kaharian, hindi nito kayang tiisin ang ganoong panggigipit. Makakatakas lang ako. Hindi naman, lumaki ako sa lawa ng apoy sa purgatorio, hindi ko kayang baliwalain ang milyon-milyong taong demonyo. Kaya, kinailangan kong sakupin ang unang kaharian at suportahan ito ng may kahirapan. Tumawa si Yefan, sa palagay ko hindi ka mahirap, mayroon ka pa ring maluwag na puso, kumakain ng western food sa buwan, at naging katulad ko. Idol. Ikaw ang idol ko. Ang iyong karanasan sa paglaki sa iyong kabataan, ang pag-iiwan ng angkan, ang paglampas sa mga hadlang, ang pagkapanalo sa banal na digmaan, at pagkatapos ay ang pagligtas sa mga kabayanihan ng mundo ay naging inspirasyon ko ng husto. Sinamba ni Belial ang kanyang mukha, tinapik ang kanyang dibdib at sinabing, ako ay naging ikaw ay parang gusto mong maramdaman ang napakagandang imahe ng isang idolo at bigyan ako ng motibasyon na magpatuloy. As for eating here, it's purely personal preference, since nandito ako, syempre gusto kong ma-experience ang local cuisine, di ba? Ito ay orihinal na eating on earth, ngunit hindi ba nakakatuwang panuurin? Pupunta ako sa buwan upang kumain. Tama, makikilala ko pa rin ang aking idolo, ang Diyos ng Espada. Belial kinuha ito para sa ipinagkaloob. Si Yefan ay mapagbantay sa kanyang puso, ang taong ito ay tila maingat na sinisiyasat ang lahat ng kanyang mga karanasan at pinagmulan. Sa simula, tinanong ko si Gretney, ang anim na hari ng demonyo, tungkol sa impormasyon tungkol sa iyong tatlong higanti sa impyerno. Sasabihin lang sa akin ni Gretney ang tungkol sa sinuman sa inyo. Pinapili ko si Ribora, at naramdaman kong medyo gamaan ang loob ni Gretney. Akala ko noon na ang batas ni Booker ang mas kritikal, kaya mas nag-aatubili itong tumagas. Ngayon naiintindihan ko na. Ang pinakakinatatakutan ni Gretney ay ikaw talaga. Ang pinaka-misteryoso sa Big Three. Ang halos hindi pa nakikita, ang Kingslayer. Belial. Kay Belial. Nanginginig ang mga mata. Pagkaraan ng ilang sandali, ngumiti siya ng masama, hindi ko inaasahan na malalaman ng Diyos ng Sword ang tungkol sa aking mga gawa. Si Satanas, ang Diablo na nagtangkang agawin ang trono, hindi lamang hindi pinatay, kundi naitala rin bilang tatlong higanti, isang Diablo na pinangalan ng Kingslayer, syempre curious ako. Sinuri din ni Yefan ang maraming impormasyon upang labanan ang unang kaharian. Ngunit ang impormasyon ni Belial ay talagang napakabihirang at medyo mahiwaga. Ngunit dahil wala si Bilay sa Expeditionary Army noong panahong iyon, hindi masyadong nag-imbestiga si Yefan. Lord Sword God, mali ang sinabi mo. Ano? Hindi sa hindi ako pinatay ni Satanas, pero, hindi ako nito kayang patayin. Nakangiting sabi ni Belial, ngunit puno ng paghamak ang kanyang mga salita. Malinaw, ang taong ito ay hindi sumasamba sa kanyang monarko tulad ng ibang mga demonyo. Sa kabaligtaran, si Belial ay puno ng hindi nakukubli na puot at paghamak kay Satanas. Mukhang may tiwala ka sa sarili mo. Ang mga mata ni Yefan ay unti-unting nanlamig, iniimbestigahan mo ako, maging katulad ko, at sasabihin na ako ang iyong idolo, ngunit sa loob at labas, ito ay isang mataas na antas ng saloobin. Maniwala ka, dalawa na lang ang pagpipilian mo. Una, sabihin sa akin ang iyong tunay na layunin at kung nasaan si Satanas. Pangalawa, hayaan mong lumabas ang lahat ng nasasakupan mo, hindi ka kayang patayin ni Satanas, maaari kong subukan. Si Yefan ay direktang nagkawatak-watek ng 3 beses, at ang sword intent ay nasira ng 2 beses. Ang sword intent ay nagpapanginig sa buong buwan. Matagal ko nang hindi ipinakita ang aking layunin sa espada, at nang bumagsak muli ang lumilipad na espada sa aking mga kamay, naramdaman ko ang isang uri ng true happiness na mayroon ako sa mundo. Puno ng inosente ang mukha ni Belial, Sword God, ang paggalang ko sa iyo ay hindi totoo. Kung saan nakatakas si Satanas, hindi ko talaga alam. Ngumisi si Yefan. Nang walang karagdagang abala, isang sword gang ang sumambulat sa likuran niya. Boom! Ang layunin ng asol na gintong espada ay direktang nabasag ang isang itim na shadow magic claw. Noong nagsasalita si Belial ay sinubukan niyang hawakan si Yefan gamit ang nakatagong paraan na iyon. Hindi alam ni Yefan kung ano ang mangyayari kung ang mga kuko ay dumampi sa isang tao, ngunit dahil sa kapangyarihan ni Belial, napakalungkot niya. Hinaplos ni Belial ang kanyang buhok nang walang magawa, gusto ko lang tapik sa balikat si Lord Sword God sa isang friendly na paraan. Mukhang sobrang nag-iingat sa akin si Sword God. Lord Sword God, hindi dapat magkaroon ng sama ng loob sa pagitan natin, bakit hindi na lang tayo maging magkaibigan? Malamig na sinabi ni Yefan, kung talagang hinahangaan at iginagalang mo ang isang tao, hindi ka magiging katulad niya, dahil isa itong kalapastanganan. Naging akin ka, dapat may plano ka. Hindi para sa akin, kundi para sa mga tao sa paligid ko. Bilay play the taste, tulad ng inaasahan sa isang Sword God, sa totoo lang.
Ang iyong ina na si Ji Soksan ay nagluluto ng pagkain, at ito ay masarap. Pumutok si Ye Fan sa kanyang noo na may matinding galit. Talaga. Ang lalaking ito ay pumunta upang makita ang kanyang pamilya. O gamitin ang iyong sariling pagkakakilanlan upang linlangan sila. Sa tingin mo ba, kapakipakinabang sa akin ang paggamit sa pamilya ko para magbanta? Maraming tao ang humahamak sa paggamit ng mga hostage bilang pagbabanta, dahil sa palagay nila na ang tunay na malakas ay hindi mapipigilan ng mga ito. Pero sa tingin ko ay hindi, sabi ni Belil na may masamang ngiti, hanggat patuloy na tumataas ang mga chips, anuman ang magagawa mo ay palaging gagana. Sword God, wala akong masyadong hinihiling, gusto lang kitang maging kaibigan. Sobra na ba? Si Ye Fan ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikon, at intuitive na sinabi sa kanya, anuman ang dahilan, patayin ang demonyong ito. Mga ordinaryong demonyo, ngunit ang lahi ay isang demonyo, hindi isang masamang nilalang sa tradisyonal na kahulugan. Ngunit sa demonyong ito, talagang naramdaman ni Ye Fan ang kahulugan ng kasamaan. Si Belial ay parang demonyo na patuloy na naghahanap ng butas sa iyong puso. Kung mas mahaba ang contact, mas mapanganib ka at ang mga tao sa paligid mo. Dawn, Morning Glory. A. Winalis ng espada ang nakakapasong kinang ng pamaypay, at agad na nilunod maniwala ka sa umaalab na layunin ng espada. Ay. Gatlang M. Si Belial ay nagpakawala ng isang masakit na hiyaw, at ang walang kapantay na layunin ng espada ay sinunog ito upang ipakita ang orihinal nitong hugis. Isang purplish-gray, mahabang mukha, mahigit 3 metro ang taas, at isang masamang Diyos na nakasuot ng itim na sandata ng demonyo, na milipit at nagpupumiglas sa layunin ng espada. Sa bilis ng mga galaw ni Ye Fan, hindi ito makaiwas ni Bilay. Ang katawan ni Belial ay sinunog sa lupa, at ang kanyang kaluluwa ay nakakalat. Sa ibabaw ng buwan, naiwang mag-isa si Ye Fan. Gayunpaman, hindi naramdaman ni Ye Fan na nagtagumpay siya sa pagpatay kay Bilay sa isang galaw. Anong nangyayari? Talagang naramdaman ni Ye Fan na siya ay naliligaw. Isang madilim na aura ang nagpang-inig kay Ye Fan. Sa sandaling ibinaling niya ang kanyang ulo, lumipad siya palayo sa buwan. Sa malayong pagtingin sa kalawakan, ang fleet ng Demon Wolf Venus ay nakipaglaban na sa isang grupo ng mga monghe ng Hongmeng. Ang kapangyarihan ng mga demonyo at ang orihinal na kapangyarihan ng mga monghe ng tao ay nagsasama ng isang napakaganda at nakamamatay na paputok na apoy. At sa labanang ito sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, isang maitim na figure na nagmamaneho ng nagniningas na karwahe ang pumasok sa labanan. Ito ay isang impyernong demonyo na nagniningas na may itim na kulay abong apoy, na may matayog na korona sa kanyang ulo at isang malaking death side na mas mahaba kaysa sa kanyang katawan. Ang kalisyo na sinasakyan nito ay may higit sa 100 mababangas na 3 ulo na impyernong aso sa harap nito. Ang karwahe ay parang sirang kawayan, at hindi mabilang na madilim na kaluluwang demonyo ang umaatungal sa paligid ng karwahe. Demonyo man o tao, nakakalokang ani ang anino na iyon. Isang karit ang tumawid, hindi ko alam kung gaano karaming buhay, naging mga bungo ng madilim na kaluluwa ng demonyo, at naakit sa panig ng dyablo. Habang patuloy na dumarami ang mga madilim na kaluluwa ng demonyo, tumataas din ang kapangyarihan ng labanan ng demonyo. Haha, haha. Tila naririnig ang galit na tawa ng demonyo, na nagdulot ng kalituhan sa interstellar battlefield, na nagpasindak sa mga tao at demonyo sa magkabilang panig. Bilay. Natigilan si Ye Fan, malinaw na pinatay niya si Bilay. Bakit ganun? Baka naman demonyo talaga ang Kingslayer na hindi kayang patayin. Kabanata 3337 lahat ng nilalang ay masama. Inilipat ni Ye Fan ang kanyang sword intent at pumunta sa gilid ng battlefield. Inilunsad ang walang kapantay na batas, sinusubukang alamin ang sekreto ng hindi mapatay nito mula kay Belial. Gayunpaman, mukhang hindi ito espesyal. Bagamat ang antas ng paglilinang ni Belial ay maihahambing sa kay Rib Aura, isa pa rin itong antas sa likod ng antas ng Demon King. Gayunpaman, sa harap ng grupong ito ng mga monghe ng Hongmeng, ang antas ng lakas na ito ay isang antas ng pagdurog. Ang maitim na nagniningas na karwahe ni Belial ay nag-ani ng ligaw, na ginawang isang panig ang sitwasyon sa digmaan. Sa sandaling laslas ang side ng Diyos ng kamatayan, ang mga maitim na alon ng kapangyarihan ng demonyo ay bumangga sa kalawakan. Ang masama at malamig na kapangyarihang ito ay hindi lamang mapanira, ngunit ginagawa rin ng hindi mabilang na mga monghe ng tao na mahulog sa kabaliwan. Lahat sila ay naglabas ng kanilang mga ngipin at ngumisi, mabangis at nakakatakot, at ang kanilang mga puso ay nahulog. Kahit na sila ay namamatay, hindi nila alam kung ano ang kanilang kinakaharap. Sa isang kisap mata, ang mga kaluluwang ito ay naging mga ulo ng kaluluwa, na nakabitin sa madilim na karo ni Belial. Ang kalisya ni Belial ay patuloy na lumawak, at kalaunan ay naging isang napakalaking demonyo na kasing laki ng buwan. Haha, haha, kasakiman ng mga tao. Gusto mong pukawin ang mga maharlikang demonyo dahil lang sa iyo. Ang ilang daang tao na monghe ay umalis, nakatingin sa mga higanteng demonyo na tila hindi magagapi, lahat ay nadurog ang puso. Napakalakas ng ganid na demonyong ito. Mabilis na umatras. Bumalik ka at magsumbong sa mga Diyos.
Sa oras na ito, nalaman ng Hongmeng cultivator na sinipa niya ang bakal na plato at aalis na sana. Nakita ng demonyong lobo na si Venus na lumitaw si Belial, at ang kanyang mga mata ay solemn na noong una, ngunit gamaan ang pakiramdam niya nang malaman niyang pinapatay ni Belial ang kalaban para sa kanila. Sa oras na ito, nang makita ang pag-atras ng panig ng tao, alam ko rin na ito ay isang pagkakataon upang maglunsad ng isang counterattack. Ang Demon Wolf Knights ay umungal at sumugod. Si Yefan ay hindi nagtatangi sa magkabilang panig ng digmaan. Dahil gusto niyang dambungin at buksan ang lupain, ang Hongmeng cultivator ay dapat maghanda upang mamatay sa labanan. Dahil gusto ng demonyo na sakupin ang teritoryo, kailangan din itong tanggapin ang kaukulang hamon. Sa makatuwid, ayaw ni Yefan na iligtas ang alinmang partido, at hindi rin siya interesadong harangin ito. Tanging ang paniniwalang ito, ang nagpapalungkot kay Yefan. Ang kanyang walang katulad, maging ang mga tuntunin sa antas ng emperador ay makikita, bakit niya namiss si Bilay. Subukan ulit. Si Yefan ay tumawag sa simula ng panahon, isang Stegosaurus Shadow, at agad na pumasok sa larangan ng digmaan. Diyos ng Espada. Nagulat si Venus nang makita niyang lumitaw si Yefan. Ngunit nang makitang ang layunin ni Yefan ay si Bilay, nakahinga siya ng maluwag. Lord Sword God, I adore you so much. Bakit kailangan mong lumaban? We can be friends. Matapos makuha ang hindi mabilang na primordial spirits at iba't ibang dark energies, si Belial ay kasing laki ng bituin. Nagpakita ito ng masama at kakaibang ngiti, nagsalita ng magalang na salita sa bibig nito, at ang mga mata nito ay puno ng paghamak at panghahamak. Iyan ay isang malayong panloob na kilos, ito ay nagmumula sa puso, na ang Diablo ay ang pinakamarangal. Si Yefan ay nakatayo sa harap nito sa oras na ito, tulad ng isang malungkot na bangka sa karagatan, ito ay maaaring mabaligtad ng anumang hangin at alon. Ang Emperor Dragon Sword Sovereign. Ang napakalaking mental power ni Yefan sa oras na ito ay naglabas ng Super Sword God Phantom. Matapos ang marahas na pagkontrata, ang kaluluwa ng gintong dragon ay ganap na tumugma sa layunin ng espada. Bagamat mukhang maliit pa rin ito, ang Taichu na nasa kanyang kamay ay naglabas ng napakalaking lightsaber na hindi nakikita. Ang blue gold lightsaber, sa haba lang, ay nalampasan ang taas ni Belial. Hawak ang isang higanteng espada, maaari nitong putulin ang mga bituin. Dahil hindi ko alam kung paano ka nakaligtas, papatayin kita ulit. Naisip ito ni Yefan, ngunit kung hindi niya maintindihan, babasahin niya itong muli. Ito ay muling nabuhay ng isang beses at pinapatay ang sarili ng isang beses. Patayin hanggang maintindihan mo. Hindi siya naniwala, mas malakas kaya itong Bilay kaysa kay Yekyun. 27 magkakasunod na hiwa. Ibinaba ni Yefan ang kanyang espada, at ang higanteng espada ay naging 27 malaking liwanag at mga anino na nagkapatong sa isa't isa. Emperor level sword intent. Tama ba ako? Talagang Emperor level sword intent ito. Ano ba itong ligaw na lugar na ito? Isang grupo ng mga Hongmeng monghe na tumatakas ang naramdaman ng aura ng sword intent at natakot na umihi ng kanilang pantalon. Kung alam ko lang na napakaperwisyo ng mga tao dito, hindi sila maglalakas loob na pumunta rito kung sila ay papatayin. Nais lamang nilang bumalik at iulat ang liham, at hindi nang ahas na mag-antala kahit sandali. Nag-concentrate si Yefan sa kanyang isip at nilaslas si Bilay gamit ang isang espada. Keng! Bigla siyang sinalubong ng karit ni Death God. 27 magkakasunod na laslas, ang kapangyarihan ng pagsira sa patay at bulok, ang dumurog sa madilim na apoy sa lahat ng direksyon. Hindi mabilang na mga itim na kaluluwa ang lumipad palayo sa katawan at kalisya ni Belial sa sandaling ito. Nagpakawala ng dagandong si Belial, at pagkatapos na sapilitang kainin ang 10,000 kaluluwa, hinaranggan niya talaga ang espada. Hindi na ako katulad ng dati. Bago matapos ang boses ni Bilay, kumaway ang karit kay Yefan sa kabilang direksyon. Ang ani ng masakit. Hindi mabilang na mga kaluluwa ang lumipad mula sa karit, sumabit kay Yefan, na naging sanhi ng pagkaagnas ng sword intent shield ni Yefan. Si Yefan ay direktang natangay gamit ang isang espada. Salungat na pag-atake. Isang malakas na puwersa ng layunin ng espada ang biglang umiikot pabalik sa espada. Si Bilay ay sumuray-suray pabalik sa malayo, at ngumisi ng may galit, tulad ng inaasahan sa isang Diyos ng espada, iba lang ang powerhouse na sinasamba ko. Isang frost ng espada. Si Yefan ay masyadong tamad na magsalita ng walang kaparirikan, at muli ay tumangay gamit ang isang espada, isang mahusay na ang saklaw ay direktang nagsasara ng lahat ng mga batas ng lugar na ito. Si Venus, na gumagamit ng Jinge para basagin ang espiritual na sandata ng kalaban, ay biglang nalaman na ang kanyang mga batas ay hindi wasto. Natigilan si Venus. Bagamat narinig niya ang tungkol sa makikinang na mga nagawa ng Sword God, hindi niya inaasahan na sa harap niya, hindi man lang niya magagamit ang batas. Sa kabutihang palad, lahat ay nabigo, at ang mga demonyo ay hindi masyadong naapektuhan. Natagpuan ni Yefan na hindi lumiit ang malaking katawan ni Bilay dahil dito. Paliwanag, hindi ito batas ni Belial, ngunit ito ay kapangyarihan ng masasamang espiritu. Ito ba ang kapangyarihan ng aking idolo Sword God? Burahin. Ang batas ng iba.
Puno ng paghanga at paghanga ang mukha ni Bilay, ang galing talaga. Ang kapangyarihang nagpabighani sa akin. Lalong naging irritable si Yefan, at sinaksak muli ng espada ang ulo ni Bilay. Dimensional na pagkakatapon. Ang marahas na layunin ng espada ay napunit ang espasyo. Ang hinahangad ni Yefan ay ang demonyong kaluluwa ni Belial, at dapat niya itong ganap na sirain. Isang masakit na sigaw ang pinakawalan ni Belial, at sa pagkakataong ito ay sinubukan niyang lumaban, ngunit hindi sapat ang kanyang lakas. Ang kapangyarihan ng kalawakan ay nabasag ang ulo ni Bilay, at ang kaluluwa ng demonyo ay mabilis na sumangga sa asulgintong apoy ng layunin ng espada. Hindi nakalimutan ni Yefan na gamitin ang wuswang para titigan ang lahat ng estado ng Bilay, dahil sa takot na mawala ang kanyang pagtakas na ruta. Nang si Belial ay naging buga ng bughaw na usok at nawala. Isang madilim na boses ang umalingaw sa isipan ni Yefan. Lahat ng nilalang ay masama, Sword God. Hanggat gusto mo akong patayin, hinding-hindi mo ako mapapatay. Haha, haha. Si Yefan ay basang-basa sa malamig na pawis. Malinaw niyang napansin na parang dumaan si Belial sa kanyang katawan. Huwag. Upang maging tumpak, lumakad siya sa kanyang espiritual na mundo. Hindi ang uri ng espiritual na kapangyarihan, kaluluwa ng dragon, primordial spirit. Lang. Hindi matukoy, isang uri ng espiritual na mundo na hindi malinaw. Bagamat si Belial ay namatay, oo, ngunit alam ni Yefan na ito ay buhay pa. Sa susunod na lang, hindi ko alam kung saan at kailan lalabas. Paano ito posible? Masasabi bang ito ay umiiral sa isang dimensyon na hindi ko nakikita? Ang larangan ng digmaan, hindi ko alam kung kailan ito hamupa. Ang panig ng Fennes ay nanalo ng isang mahusay na tagumpay, ngunit sa katunayan, 70% ng mga primordial cultivators ay namatay sa ilalim ng Side of Belial. Si Yefan ay nakatayo sa universo ng mahabang panahon, tahimik, kalahati ng kanyang mukha ay nahulog sa kadiliman. Sword God, sumuko. Pagkaraan ng hindi kilalang tagal, lumitaw si Fennes sa likod ni Yefan. Kabanata 3338. Sino ka? Punong-puno ng dugo si Fennes, at ngayon lang siya nakalaban ng husto. Kung mapatay si Belial, hindi sana siya kinulong ni Satanas noong una pa lang. Nakulong. Sumimangot si Yefan at nagtanong, ibig mong sabihin, si Belial ay nakakulong na. Sa pagkakaalam ko, pagkatapos mabaygo ang pagtatangkang pagpatay, si Belial ay ikinulong ni Satanas. Dahil si Belial ay lubhang mapanganib. Hindi lamang niya gustong agawin ang trono, ngunit kinukulam din niya ang lahat ng uri ng mga demonyo at nagdudulot ng kaguluhan sa sibil. Upang matiyak na walang mangyayaring mali, ginamit pa rin ni Satanas ang orihinal na kaluluwa ng demonyo at ginamit ang paraan ng mga tanikala ng kaluluwa, upang puwersahang palamigan si Bilay. Iyan ay katumbas ng pagbigkis ni Satanas sa kanyang sarili kay Belial. Maliban na lamang na malampasan ni Belial si Satanas, hindi siya makakawala. At hindi talaga may kukulong ng ordinaryong paraan si Belial. Bumantong hininga si Fennes, gayunpaman, biglang nawala si Satanas pagkatapos ng huling digmaan sa pagitan ng mga tao at mga demonyo, at nabiguri ng mga tanikala ng kaluluwa. Kaya ang kapwa Belial na ito ay pinalaya muli at naging unang opisyal ng unang kaharian. Ang hukbo ng unang Demon King ay mahigpit na disiplinado at sumusunod lamang sa mga nakatataas, ngunit wala na si Satanas, patay na sina Ribora at Booker. Kahit na si Belial ay isang bilanggo noon, pagkatapos ng lahat, siya ay may ranggo ng Big Three. Ang natitirang pangunahing puwersa ng hukbo ng Demon King ay halos palaging sumusunod sa kanyang pamumuno. Naririnig ni Yefan ang pag-aalala at takot sa tono ni Fennes. Ang iyong Third Kingdom at Second Kingdom ay hindi naglunsad ng counterattack laban sa Purgatory Lake of Fire. Dahil ba ito kay Belial? Tumanggo si Fennes, oo, pero hindi lahat. Ikaw malaking ulo ng lobo, maaari ka bang magsalita ng mas simple? Hindi nakaimik si Yefan. Mapait na ngumiti si Fennes, kung nandoon pa rin si Satanas, ang ating ikatlong kaharian at ikalawang kaharian ay tiyak na bubuo ng isang alyansa at maglulunsad ng counterattack laban sa Purgatory Fire Lake. Gayunpaman, biglang nawala si Satanas, at may balita din na siya ay nasaroon ng loob matapos ang pagkatalo at sumuko sa labanan ng Demon Emperor. Mula sa pagpapalaya kay Belial, makikita na si Satanas ay tila sumuko sa unang kontrol ng isang kaharian. Nag-isip sandali si Yefan at sinabing, ibig mong sabihin. Ang numero unong kalaban ay wala na, at si Ailaris at Jeros ay nawala rin ang kanilang karaniwang layunin. Oo, ang kasalukuyang ikalawa at ikatlong puwersa ng koalisyon ng kaharian, patay na. Lahat tayo ay sinisiyasat ang eksaktong kinaroroonan ni Satanas at kung siya ba ay talagang nawawala. Sa gayong mga kalagayan, walang sinuman sa atin ang nang-ahas na salakayin muna ang unang kaharian, umiling si Fennes. May isang kasabihan sa lupa na ang isang manipis na patay na kamelyo ay mas malaki kaysa sa isang kabayo. Kahit nawala si Satanas at iilan ang madiskarteng patay, ang pamana ng unang kaharian ay hindi dapat maliitin. Natatakot ka bang gawin mo muna, at saksakin ka sa likod ni Jeros? Tumanggo si Fennes, oo, kailangan nating mag-ingat laban dito. Halatang ganoon din ang iniisip ng Second Kingdom. Ang Demon Whale Army ng Delphi ay nakatayo pa rin.
Hindi napigilan ni Yefan ang mapangiti, hindi mo naisip, ito ay isang panlilinlang ni Satanas. Sadyang umatras para umaban, upang ang dalawang kaharian ninyong dalawa ay magkaaway. Gayunpaman, mahuhulog lang ako sa panlilinlang na ito. Walang magawang sinabi ni Finas, bukod dito, si Belial ay pinamumugaran sa lahat ng dako kamakailan, at si Jeros at ang ating kamahalan na hari ng demonyo ay lubos na natatakot dito. Hanggang sa walang partikular na mabuting paraan upang makitungo kay Belial, hindi kami maglakas loob na kumilos ng padalos-dalos. Nagtanong si Yefan, ano pa ang ginawa ni Bilay? Tanong pabalik ni Finas, Panginoong Sword God, hindi mo naisip kung bakit nandito si Bilay. Naguguluhan din si Yefan. Paano nalaman ni Bilay na lilito siya sa Earth? Ang layunin nito, sa unang lugar, ay hindi dapat mismo. Ito ay digmaan. Bumantong hininga si Finas, hanggat may digmaan at labanan, lilito si Belial. Naakit tayo nito at higit sa 100 mundo sa ikalawang kaharian sa kaguluhang sibil. Maging ang ilang mga tropa ay nagrebelde, na nagdulot ng iba't ibang mga nakatagong alalahanin sa aming likuran. Hindi napigilan ni Yefan ang kanyang dila, One Big Three, hayaan ang dalawang demonyong hari na malanta. Magtiis kaya sina Jeros at Ailaris? Ito. Balik tanong ni Finas. Natahimik si Yefan, oo, ito ang pinakamahirap na bagay na hindi pumatay. Sa pagkakaalam ko, ang batas ni Belial ay nauugnay sa kasamaan, at anumang bagay na nagbubunga ng kasamaan ay nagpapalakas kay Belial. Digmaan, tunggalian, pagdanak ng dugo, puot, ito ang mga sustansya ng Belial. Ang Belial ay ang kadiliman sa puso ng bawat isa, at ang mga batas nito ay magwawasak sa liwanag at magdadala sa lahat ng nilalang sa kalaliman. Si Yefan ay hindi lubos na sumang-ayon sa kanyang puso, marahil ay hindi ito napansin ni Finas, ngunit mas malinaw itong nakikita ni Yefan. Ang kakayahang ito ng Belial ay hindi isang batas o banal na kasanayan sa tradisyonal na kahulugan. Mukhang hindi rin kayang harapin nina Ailaris at Jeros si Belial. Ang diskarte ni Belial sa pagpigil at pagpapaypay ng apoy ay napaka-epektibo. Sinabi ni Finas, kung hindi tayo gagawa ng inisyatiba, hindi bababa sa hindi tayo magpapakita ng napakaraming mga bahid. Ngunit kung gagawin muna natin ito, hindi lamang tayo aatake, ngunit kailangan din nating malaman kung paano ikukulong si Belial. Bumulong si Yefan, wala na ba talagang paraan para pumatay? Maniwala. To be honest, nagpadala kami ng mga mensahero sa Sixth Kingdom, pero hindi alam ni Gret na kung paano papatayin si Bilay, ngumiti si Finas ng pilit. Lord Sword God, si Belial ay gustong gumawa ng kaguluhan at pukawin ang malalakas. Obviously, isa ka sa mga pangunahing target nito. Marami akong nasabi sa iyo sa pag-asang makakahanap ka ng paraan para harapin ito. Tumango si Yefan, hindi mo na kailangang sabihin ito, gagawin ko ang lahat ng makakaya ko, nilabag ng taong ito ang aking bottom line. Huwag mahulog sa bitag nito, lahat ng ginagawa nito ay upang pasiglahin ang kadiliman sa loob mo, paalala ni Finas. Pinag-isipan ito ng mabuti ni Yefan at naging hitsura niya, nanunukso at tinatayang ito ang pamamaraan ni Bilay. Finas, sinasabi mo sa akin ito, hindi ba dapat para lang sa akin ang pumatay kay Bel? Ngumisi si Finas, natalo ng Human Alliance ang una at ika-4 na kaharian na puwersa ng koalisyon, at natural na magkaroon ng magandang relasyon kay Lord Sword God. Hindi maaaring magkamali. Kung gayon, kayong mga Demon Wolf Knights, umalis kayo sa mundo. Nadama ni Yefan na ang pinakamahusay na paraan upang pigilan ang mundo mula sa pangunguna ni Hongmeng ay ang hayaang umalis ang mga demonyo. Kung nakita ni Hongmeng na ang mundo ay puno ng mga tao, dapat itong dumaan ng direkta. Pagkatapos ng lahat, walang mga mapagkukunan dito. Mayroon akong intensyon na ito. Sa hinaharap, ang lupa ay dapat na isang neutral na lugar, sabi ni Finas. Ang kapangyarihan ng Purgatory Fire Lake ay hindi na sapat para sa pag-atake, at ang linya ng depensa ay dapat na bawiin. Ang armada ng ikatlong kaharian, pagkatapos makumplito ang pagwawasto, ay mabilis na umalis sa lupa ng walang pag-aalinlangan. Pagkatapos ng lahat, para sa Ailaris, ang mundo ay nawala ang estratehikong kahalagahan nito, at hindi na kailangang makipagpunyagi sa Sword God. Bumalik si Yefan sa walang katapusang purgatorio, naglalayong ibalik si Su Qingzhou sa Great Wilderness. Nag-aalala siya kay Ji Soxan at sa iba pang miyembro ng pamilya, tutal parang ginaya siya ni Belial at minsang pumunta doon. Pagdating nila sa courtyard sa tuktok ng Snow Mountain, nakita ni Yefan na hinahangaan ni Su Qingzhou ang mga plum blossom. Asawa, medyo matikas ka, nakangiting sabi ni Yefan. Biglang tumingin sa kanya si Su Qingzhou nang may kaina-hinala at mapagbantay. Sino ka? Ano tawag mo sakin? Nawala ang ngiti ni Yefan, at agad siyang natigilan. Kabanata 3339 na ano ang ebidensya? Maya-maya, pumalakpak si Yefan at biglang natauhan. Asawa, sinusubok mo ba ako? Nag-aalala ka ba na ginagaya ako ng isang tao? Hindi ba nandito si Belial? Lalong naguluhan si Su Qingzhou, ano ang sinasabi mo? Sino iyon? Kasinungalingan, sino ka? Humakbang si Yefan at nagpakawala ng Emperor-level sword in 10th Corsion.
Okay, tingnan mong mabuti, ang walang kapantay na layunin ng espada na ito ay hindi maaaring gayahin ng mga pekeng, tama. Si Su Qingzhou ay hindi sinasadyang pumasok sa estado ng Diyos ng taglamig sa isang iglap. Ang langit ay pumapasok sa gabi. Ang isang ulo ng Saiyan ay naging mahabang buhok na puti niebe, lumilipad sa malamig na hangin. Ang isang pares ng mga mata ay naging ice blue din. Sabi ko tumigil ka na. Ilang yelong pader ang direktang hamarang kay Ye Fan. Natigilan at nababalisa si Ye Fan, asawa. Xiaoshuo, ikaw. Hindi mo talaga ako kilala. Dapat ba kitang makilala? Naramdaman ni Ye Fan na ang langit sa itaas ng kanyang ulo ay gumuho sa kalahati. Anong kalokohan ang nangyayari dito? Mabilis niyang ginamit ang walang kapantay na panuntunan upang subukang makakita ng isang bagay. Ngunit si Su Qingzhou ay tila walang problema, ngunit tila nakalimutan niya siya. Baka may nakialam sa alaala ni Su Qingzhou. Saglit na nag-isip si Ye Fan, at naramdaman niyang hindi siya nagmamadali, at kalmado lang niya nakikita ang problema. Okay, wag kang ma-excite, then tell me, bakit ka nandito? Ngumisi si Su Qingzhou, dapat kitang tanungin, ito ang tahanan ko, bakit ka nandito? Ako ang iyong asawa. Ito ang aming bahay. Anong ebidensya? Ako. Sumakit ang ulo ni Ye Fan. Kung naroon ang dating storage ring, magkakaroon siya ng larawan ng kanyang asawa at anak na babae upang patunayan ito. Pero ngayon, wala na talaga siyang pisikal na ebidensya. Deng Xie, kung maglakas loob kang akitin ako muli, tatanggapin ko. Walang kasinungalingan sa mga mata ni Su Qingzhou. Saglit na nag-isip si Ye Fan at sinabing, bueno, tatawagan kitang punong tanggapan ni Miss Su, di ba? Tinatawag mo si Momo sa aklat ng langit, alam mo ba kung nakikilala ako ni Momo? Paano mo nalaman ang tungkol sa aklat ng langit at Momo? Lubhang naguguluhan si Su Qingzhou. Hindi alam ni Ye Fan kung tatawa o iiyak, sinabi ko na ang lahat, bigla kang nawala ng alaala, asawa mo talaga ako. Nag-alinlangan si Su Qingzhou, at tinawag si Momo sa aklat ng langit. Humiga si Momo sa harap ng babaeng punong abala, kumukurap-kurap. Momo, kilala mo ba ang taong iyon? Tanong ni Su Qingzhou. Bumalik si Momo kay Ye Fan, pagkatapos ay umiling. Tingnan mo, nakikilala ng mga pagong. Sa kalagitnaan ng mga salita ni Ye Fan, napagtanto niyang may mali. Momo, ikaw? Hindi mo na ako kilala. Pinandilatan ni Su Qingzhou si Ye Fan, ano pa ang gusto mong sabihin? Bago ka nagsinungaling sa akin, parang kulang ka pa sa takdang aralin. Naramdaman ni Ye Fan ang kanyang iniisip. Ang lahat ng ito ay magulo. Hindi niya namamalayan na nagwagayway ng sword intent at bumaril sa lahat ng direksyon. Gayunpaman, ang espasyo ay napaka-natural at hindi isang ilusyon. Ito ba ang lahat ng katotohanan? Hindi ka ba nananaginip? Maaari lamang itanong ni Ye Fan, matanda. Qingzhou, wala na ba akong alaala sa iyo? Mayroon bang Tuan Chuan? Sino si Tuan Chuan? Ang aming anak na babae. Bahagyang namula ang mukha ni Su Qingzhou, rogue. Sino ang kasama mong anak na babae? Kung gayon sino ang naaalala mo? Ako ay naglilinang sa Earth, at ang ilan sa kanila ay natural na aking mga magulang at pamilya, ngunit sino pa ang naroon? Hindi nagkaimik si Ye Fan, maaaring nakalimutan ni Su Qingzhou ang lahat ng iba pang kapatid sa pamilya. Kahit sino ka man, please leave my house now. Hindi kita kilala, at hindi ako interesadong makilala ka. Si Su Qingzhou ay mukhang walang malasakit at naiinis. Mapait na ngumiti si Ye Fan, na parang bumabalik sa panahon noong una niyang nakilala ang isang babae. Sige, pupunta ako. Ayaw magpilit ni Ye Fan, kailangan niyang i-verify ang ilang bagay. Umalis sa lupa, inilipat ni Ye Fan ang kanyang layunin sa espada at pumunta sa Hongwang. Nang dumating siya sa Xuanyuan City sa Great Expedition, nalaman ni Ye Fan na isang malaking palasyo ang talagang itinayo dito. Isang emperador-level na kapaligiran, sa imperial na hardin ng palasyo. Ren Tianquo. Nakita ni Ye Fan na ang lalaking nakasuot ng imperial robe, ang kanyang buhok ay maikli, at ang heroic na hitsura ay ang Dragon Fist Emperor. Sword God. Haha, good boy, trespassing ka ba sa palasyo namin? Zin. Nagtatakang tanong ni Ye Fan, nagiging emperador ka. Hindi inaasahang sinabi ni Ren Tianquo, hindi mo alam. Tahan na, wala akong pakialam. Kanina pa ako wala, anong nangyari kay Dasheng? Ikaw ang emperador, paano si Suwang? Ang Dasheng ay isa ng dating dinastiya, at ngayon ang Great Desolation ay pinag-isa, na pinagsama-samang kilala bilang Hongwang Empire. Sinabi ni Ren Tianquo nang may damdamin, napilitan akong maging emperador na ito dahil hindi ko gustong pabayaan ang tunay na damdamin at inaasahan ng lahat. Tungkol kay Suwang, bumalik siya sa kanayunan kasama ang kanyang empress, ngunit ngayon ay hindi na sila naiinggit sa Mandarin Duck o Immortals. Natigilan si Ye Fan, at walang sabi-sabi, direktang lumipad sa hangin. Ang napakalaking espiritual na kapangyarihan ay nagpakalat ng kanyang kamalayan. Mabilis, ang buong prehistoric na mundo ay natakpan ng kamalayan ni Ye Fan. Talagang natagpuan ni Ye Fan na ang bandila ng Hongwang Empire ay nakatanim sa lahat ng dako sa Hongwang. Ilan sa kanyang matatandang kapatid na sina Leviathan, Exilin Yuan, Azazel, at iba pa, ay nagretiro na rin at nasiyahan sa kaligayahan ng pamilya.
Ano ang sitwasyon? Pinunasan ni Ye Fan ang likod ng kanyang ulo na naging mas nalilito. Anong Diyos ng Espada, tinakpan mo lang ba si Hong Huang ng iyong divine sense? Nagtatakang tanong ni Ren Tianquo. Well, casual na tumanggaw si Ye Fan. Nakakamangha ang lakas mo. Parang sa buhay na ito, hindi kita kayang talunin, haha. Ngumiti si Ye Fan, si Patriarch Ren Tianquo ay naging emperador, kaya natural na wala siyang maraming oras para magsanay, ngunit magaling ka rito. Bukas ang kalangitan, at maaari akong matuto sa isa't isa kapag may oras ako. Ako ay nasangkot sa makamundong mga gawain, at hindi ko naabot ang antas ng eroplano. Kapag naabot ko ang antas ng eroplano, tiyak na mahahanap kita ng ilang mga trick. By the way, bumalik ka this time para makita ang pamilya mo, right? Tumanggo si Ye Fan, alam ko, lumipat sila. Ginamit lang ni Ye Fan ang kanyang divine sense para mahanap ang kanyang pamilya sa pinagpalang lupain ng 36 Caves. Ye Wangtu, Ji Soxan, Ye Hang, at iba pa. Lahat ay nanirahan doon na parang isang paraiso. Isang paglipat, dumating si Ye Fan sa isang lambak na may fairy mist. Kuya. Pinaliliguan ni Ye Hang at ng kanyang asawang si Ji Wenyu ang kanilang kambal na anak na lalaki. Ang dalawang maliit na chubby dudes ay naglalaro ng tubig sa malaking kahoy na palanggana, tuwang-tuwa. Nang makita ang biglaang pagsulpot ni Ye Fan, labis na nagulat si Ye Hang at ang kanyang asawa. Ang mga mata ni Ye Fan ay nagpakita ng lamang mula sa puso, yumuko siya at hinawakan ang mukha ng kanyang dalawang pamangkin. Gaano ka nakatagal dito? Kanina pa, kuya, nanalo ka sa labanan ni na Satanas at Belfinger, ang ganda-ganda. Dito lang tayo nakikinig sa impormasyon, at nakakatuwang pakinggan. Walang magawang sinabi ni Ye Hang, nakakalungkot na mahina ako, kung hindi, gusto kitang tulungang patayin ang mga demonyo. Marunong akong lumaban. Hindi ba payapa ang mundo? Tinapik siya ni Ji Wenyu. Aray, bumalik na ang panganay ko. Lumabas si Ji Soxan sa pangunahing bahay, matanda. Lumabas ka. Bumalik na si Ye Fan. Lumabas si Ye Wangto mula sa loob, hindi alam kung tatawa o iiyak. Pareho silang nakasuot ng casual na damit, tulad ng mga magsasaka na nakatira sa kabundukan. Ama, ina, nakita mo ba ako kamakailan? Pansamantalang tanong ni Ye Fan. Umikot ang mga mata ni Jisoo, may mukha bang sasabihin? Matagal na akong hindi bumabalik. Si Ye Fan ay mukhang hindi nagsisinungaling ang kanyang ina. Hindi kaya. Nagsinungaling si Bilil sa kanya sa simula. Nagkaroon ba ng maling memorya si Ji Soxan at ang iba pa, o nanlilin lang si Bilil? Ano ang totoo at ano ang mali? Umiling si Ye Fan, nagulo ang kanyang ulo nang bigla niyang narinig ang isang maisla na boses sa hindi kalayuan. Oo, sa wakas nakabalik ka na. Gusto mo ba ako? Tumingin si Ye Fan nang hindi maipaliwanag, nakita lamang si Mumumu na nakasuot ng emerald tunic na damit na may basket ng mga espiritual na bulaklak sa kanyang kamay. Sa paglalakad mula sa malayo, ang itim na buhok ay nakabitin sa baywang, at ang figure ay kaaya-aya, tulad ng isang diwata na bumababa sa lupa. Mumu, ano ang sinasabi mo? Medyo nalito si Ye Fan. Anak, trituhin mo ng mabuti si Mumu. Dahil may gusto ka sa iba, dapat kang maging responsable. Ano ang hitsura ng patuloy na pag-iiwan sa kanya dito sa amin? Itinulak ni Ji Soxan si Ye Fan at sinabi sa tono ng pagtuturo, sa tingin ni inay ay maganda ang babaeng ito. Kung wala kang sapat na pagtatanim, maaari kang maglaan ng oras. At saka, ano ang silbi ng pagtatanim para manganak ng sanggol? Sapat na para magmukhang maganda at maging malusog. Hindi nakaimik si Ye Fan, ina, alam mo na si Mumu ay nakababatang kapatid na babae ni Qingzhou. Qingzhou? Sino si Qingzhou? Natarante si Jisoo, pati ang iba ay naguguluhan din. Kabanata 3340 ang aming dalawang kapatid. Sumimangot si Mumumo, mabango Ye Fan, anong kalokohan ang pinagsasabi mo, si Miss Den ay nag-iisang anak na babae at nakasama mo ng maraming taon, ngayon ikaw ay gumawa ng isang kapatid para sa akin bilang isang dahilan para hindi ako gusto. Isang basket ng mga espiritual na bulaklak ang nahulog kay Ye Fan. Ikaw na walang pusong tao. Kainin mo at panasan mo, at ngayon hindi mo na nakikilala. Si Ye Fan ay nakatayo doon na tulala, ang kanyang ulo ay tila tinamaan ng kidlat. Anong nangyari? Hindi ba naaalala ng lahat si Su Qingzhou? Nagkaroon ka ba ng pangarap? O ang iba ay nangangarap? Mumo, wala ka talagang maalala, may kapatid ka pala. Paulit-ulit na kinumpirma ni Ye Fan. Bakit, gusto mo bang suriin ang talaang kanan ng aking pamilyang mo? Walang imik na sabi ni Mumumo. Kuya, hinayaan mong mag-aral ng mabuti si hipag na si Mumo. Nakapagtapos na rin siya sa Xuanyuan College ngayon. Dapat mong tuparin ang iyong pangako at isama siya, tama. Sumunod din si Ye Wanqing. Ako. Kailan ako nagkaroon ng ganoong uri ng relasyon kay Mumo? Hindi napigilan ni Ye Fan ang matawa. Basta, nagsinungaling ka talaga sa akin. Ayaw na kitang makita. Galit na umiyak si Mumumo at tumakbo palayo. Anong ginagawa mo, mabahong bata? Napakamasunuri ni Mumo, nasa iyo ang buong puso niya, sa tingin mo ba hindi siya makakahanap ng magandang pamilya?
Ilang beses na tinulak ni Ji Seoksun si Ye-fan, bakit hindi mo siya susundan? Nalito si Fan at sinundan si Mumumu sa gilid ng isang batis. Hindi ko kayang makita ang babaeng umiiyak ng ganito kalakas. Mumo, huwag kang pumunta dito. Ayokong makita ka. Nabulunan si girl. Gulong-gulo ako ngayon, at nakatagpo ako ng kaunting problema. Kapag naayos ko na ang mga bagay-bagay, bibigyan kita ng paliwanag. Sa tingin mo maniniwala pa rin ako sa iyo. Alam ni Ye-fan na magagalit si Mumumu kung may sasabihin siya ngayon. Ngunit kahit na hindi maalala ng mga tagalabas, paano niya makakalimutan si Su Qingzhou? Paano niya mabubuhat si Su Qingzhou sa kanyang likod at maging magkasintahan ni Mumumu? Pagkatapos ng ilang oras, hinanap ni Ye-fan ang impormasyon ni Dazing. Ang impormasyon tungkol sa panganay na prinsesa na si Su Qingzhou ay hindi na itala. Ibig sabihin, hindi pa nagpakita si Su Qingzhou sa Honghuang. At siya, ang munting prinsipe na ito, pagkatapos niyang pumunta rito, nagpakasal siya sa isang asawa, o isang courtesan na nakakuha nito sa pamamagitan ng pagsulat ng tula. Gu Qing. Napatulala si Ye-fan. Ang unang asawang pinakasalan niya sa Honghuang ay si Gu Qing. Sa pagsasalita tungkol kay Gu Qing, alam ito ng lahat sa pamilya, at kinilala siya ni Ji Suzin bilang kanyang manugang. Hindi napigilan ni Ye-fan ang tumawa at tumawa, baliw ba siya, o baliw ang mga tao sa paligid niya. Gayunpaman, bilang isang sword god, halos lahat ng mga bagay na ginawa niya sa Honghuang ay naitala. Tanging, si Su Qingzhou ay hindi kailanman nagpakita sa kanyang buhay. Para kumpirmahin, tumakbo si Ye-fan para hanapin sina Jiu Jiangxian Bei Moting, Yao Weixian at iba pa. Sa Asgard, umiinom sila at naglalaro ng chess, at ang kanilang mga araw ay nakakaaliw. Tungkol kay Su Qingzhou, sinabi nila na hindi pa nila ito narinig. Natagpuang muli ni Ye-fan si Xi Lim Yuan at iba pang matatandang kapatid. Pagkatapos ay tumakbo ako sa ilang at natagpuan ko si Butchahar, na dati ng hari ng Iron Hat. Gayunpaman, halos nagkakaisang sinabi ng mga taong ito na hindi nila kilala si Su Qingzhou. Sa kabaligtaran, siya ay labis na masigasig sa pagbabalik ni Ye-fan, inanyayahan siyang uminom at kumain ng karne, at humihiling sa ilang mga inapo na magkita. Si Ye-fan ay nababalisa, ngunit hindi niya mapigilan ang pagkakaibigan ng matatandang kapatid. Sa damuhan, masigla ang siga. Ang mga barbarong angka na sumuko na kay Emperador Longquan, walang pag-aalala tungkol sa pagkain at pananamit, at walang digmaan, ay pawang kumakanta at sumasayaw. Kuya, uminom ka pa. Umupo si Butchahar sa tabi ni Ye-fan at binuhusan siya ng alak na may malaking ngiti. Medyo nahihilo si Ye-fan. Jilun, itong alak. Ano ang ginagawa mo, bakit kahit ako ay nalasing? It's the jade barley wine from the grasslands. Walang seasonings, kuya, wala kang silbi sa pagtatanim, kaya sige. Tama. Ikanaway ni Ye-fan ang kanyang kamay, nagamit na niya ang shuwei, ngunit sa hindi malamang dahilan, nahihilo siya. Siguro sobrang konsumo. Nag-isip si Ye-fan, patuloy niyang inililipat ang kanyang layunin sa espada, marahil ay talagang pagod na siya. Pagkatapos ng mahabang pagkawala, gusto ni Ye-fan na matulog. Baka babalik si Su Qingzhou sa sandaling magising siya. Okay, kuya, mag-aayos ako ng golden tent para sa iyo. Personal na dinala ni Butchahar si Ye-fan sa pinakamarangyang tent. Hindi nagtagal, pumasok ang apat na kaakit-akit na mga dilag na barbaro. Bagamat sila ay ipinanganak sa ilang, sila ay matikas at maganda, hindi mas mababa sa kagandahan ng mga nayo ng tubig. Jilun, anong ibig mong sabihin? Sumimangot si Ye-fan. Kuya, hindi ka ba kontento? Ito ang mga anak na babae ng mga maharlika rito, ang pinakamagagandang babae. Hindi, sa pagitan natin, pinaglalaruan mo pa ba ako? Alam mo namang ayaw ko. Sabi ni Ye-fan. Haha, kuya, nagbibiro ka talaga. Ang dalawa nating kapatid, ano ang pinag-aalala mo? Ibinaba ni Butchahar ang kanyang ulo at bang-ulong, huwag kang mag-alala, hindi ko sasabihin sa ilang hipag. Hinahangaan din ang mga babaeng ito. Ikaw, minsan lang naman kitang pagsilbihan. Pagkatapos noon, tumawa si Butchahar at lumabas. Maraming mga dilag ang lumapit, puno ng pagmamahal, at tumingin kay Ye-fan ng may paghanga. Panginoong Sword God, pakiusap, hayaan mo kaming magpalit ng damit mo. Nahihilo ang ulo ni Ye-fan, nakaramdam ng labis na pagod. Tulungan mo akong maligo, at pagkatapos ay pumunta. Ang mga dilag ay humakbang pasulong, ngumiti at walang sinabi, at tahimik na tinulungan siyang maghubad. Sa huli, si Ye-fan mismo ay nakalimutan ang nangyari. Hindi ko alam. Walang kamalay-malay, pagkatapos magising sa magdamag, natulog si Ye-fan hanggang sa ikatlong poste sa araw. Pagtingin sa damit ng babae sa kama, biglang umupo si Ye-fan. Anong nangyari sa kanya kagabi? Kuya, natutulog ka pa ba? Mukhang marami ang naubos kagabi. Pumasok si Butchahar sa bahay at hiniling sa kanyang mga katulong na magdala ng mga delicacy. Bulong ni Ye-fan sa sarili, mukhang matagal na akong hindi nakatulog. Brother, ngayon ang mundo ay payapa na, si Satanas ay itinaboy mo, at walang krisi sa buong eroplano ng Taishi. You sword god, dapat kang mag-enjoy, kumain, matulog, huwag kang tumambay.
Sinabi ni Butchahar nang may damdamin, nabalitaan ko na nakipag-away ka kay Satanas noong nakaraang pagkakataon, at halos mawalan ka ng buhay sa huli. Bakit? Ililigtas mo ang mga tao, ngunit sa huli, hindi ka iligtas ng mga tao. Si Efan ay tumawa ng masama sa sarili, habang tinitingnan ang buhay ng kanyang mga nakatatandang kapatid at kanyang pamilya. Kung ikukumpara sa kanyang sariling buhay, ito ay talagang nakakalungkot. Ako ay nagsasanay ng gusto at nagsusumikap. Ang layunin ay hayaan ang mga taong pinapahalagahan mo na mamuhay ng maayos at mamuhay at magtrabaho sa kapayapaan at kasiyahan. Ngunit, sa pagbabalik tanaw, napagtanto ko na tila maayos ang lahat, at patuloy lang akong nagsusumikap. Siguro, oras na para huminto at tamasahin ang sandali. Dapat ba akong mabuhay para sa sarili ko? Ji-lun, muling nag-aatubili na tanong ni Efan, ikaw. Hindi mo talaga kilala si Su Qingzhou. Kuya. Ilang beses na kitang sinagot kagabi, pero hindi ko narinig. Hindi matawa o umiyak si Butchahar. Nagkagusto ka ba sa isang babae? Hindi maganda, kunin mo na. Si Efan ay walang magawa, pagkatapos kumain ng ilang kagat ng pagkain, tumayo siya at umalis. Kuya, saan ka pupunta? Babalik ako sa Human Alliance. Hindi na naniniwala si Efan sa kasamaan, hindi alam ng mga babae sa pamilya kung ano ang nangyayari. Pagtatapos ng kabanatang ito. For more updates, click on the notification bell.